Umuwi si Valerie Macarig 3 araw nang mas maaga kaysa sa inaasahan at naabutan ang isang altar ng kasal sa kanyang hardin. Hindi ito paghahanda para sa isang proposal, hindi rin isang maarte at nakaplanong photoshoot. Isa itong totoong kasal. Nakahilera ang mga puting silya sa damuhan sa perpektong ayos. Isang string quartet ang tumutugtog sa ilalim ng lumang puno ng mangga. Pilit na isinusulot ng mga florist ang mga ivory na rosas sa arkong gawa sa bakal na ginawa ng kanyang ama para sa kanyang ina 25 taon na ang nakararaan. Kumikinang ang champagne sa mga pilak na bandehado. Ang mga bisita, nasuot ang mga maputlang bestida at linen na barong at suit, ay lumingon sa daanan ng hardin. Nakangiti na parang bahagi sila ng lugar na iyon. Sa altar, ay naroon ang kasintahan ni Valerie. Suot ni Mateo Castillo ang isang cream na suit at ang mukha ng isang lalaking naghihintay na magsimula ang kanyang buhay. Sa kanyang tabi, suot ang isang bestidang pangkasal na yari sa seda at ang belo na may mga perlas ng ina ni Valerie ay ang matalik na kaibigan ni Valerie, si Alisa Soriano. Sa loob ng 3 segundo, walang marinig na musika si Valerie. Mainit pa rin ang hawakan ng maleta sa kanyang palad. Lumapag ang kanyang flight mula Singapore bago sumikat ang araw. Matapos makumpleto ng maaga ang mga negosasyon para sa pagbili ng isang kumpanya, hindi niya ipinaalam kanino man na uuwi siya dahil gusto niyang sorpresahin si Mateo. Naisip niyang magkape sila sa kusina, makita ang gulat ng ngiti nito, at marahil ay maibalik ang lambingan na nawala sa kanila nitong mga nakaraang buwan dahil sa rason ng trabaho. Sa halip, nakatayo siya sa gilid ng kanyang sariling hardin at pinapanood itong hawakan ang kamay ni Alisa. May bumulong sa likuran. "Siya ba yan?" Isang boses ang sumagot. Hindi maaari." Sabi ni Mateo ay nasa abroad siya hanggang Biyernes. Nagpalipat-lipat ang paningin ni Valerie mula sa altar patungo sa bahay, ang kanyang bahay na may mga pader na gawa sa batong sikat sa Tagaytay, mga asul na bintana, mga pintuang Pranses na bukas patungo sa teras, ang hardin na kanyang itinanim. Pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ang library sa kanlurang bahagi kung saan umiyak si Alisa sa kanyang kandungan matapos ang sarili nitong hiwalayan 2 taon na ang nakararaan, ang kusina kung saan naghahanda si Mateo ng pandesal at kesong puti tuwing linggo ng umaga at sinasabing hindi siya kailanman nakaramdam ng tunay na tahanan hanggang sa makilala siya. Ngayon, ang terrace ay naging isang reception area. Ang kanyang mga hapagkainan ay nasa labas. Nakahilera ang mga kristal na baso ng kanyang ina. Nakasabit sa mga puno ang mga antigong parol ng kanyang ama. Malapit sa mga rosas, may isang malaking karatula na nagsasabing, "Mateo at Alisa, sa wakas, nakauwi na." Tinitigan ni Valerie ang mga salitang iyon. Sa wakas, nakauwi na. Tumikhim ang nagkakasal sa altar. Mukhang naiinis si Mateo bago siya bakasan ng takot. Ang maikling reaksyong iyon ay nagbigay ng higit pang mensahe kay Valerie kaysa sa anumang pag-amin. Una siyang nainis dahil naantala ang schedule. Saka lang niya naalala na may karapatan si Valerie na antalahin ito. Nakita siya ni Alisa isang segundo pagkatapos. Namutla ang mukha ng nobya sa ilalim ng perpekto nitong makeup. Nanginig ang belong, may perlas sa kanyang mga balikat. Kilala ni Valerie ang belong iyon. Suot ito ng kanyang ina sa isang black and white na litrato na nakapatong sa ibabaw ng fireplace. Minsan lang hinawakan ni Valerie iyon pagkatapos ng libing ng kanyang ina at ibinalik ito sa lalagyan nitong cedar dahil may mga bagay na masyadong personal para maging dekorasyon lamang. Ninakaw iyon ni Alisa. Bumaba si Mateo mula sa altar. "Valerie." Nag-ingay ang mga bisita. Pasimpleng inilabas ang mga telepono. Isang babae sa unang hilera ang napasinghap at tinakpan ang kanyang bibig. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pananabik na makasaksi ng isang iskandalo na may magandang ilaw. Ibinaba ni Valerie ang kanyang maleta sa batong daanan. Hindi siya sumigaw dahil doon ay sabay-sabay na nadismaya ang maraming tao. Humakbang si Mateo palapit sa kanya na nakabukas ang mga palad. "Hindi ito ang iniisip mo." Tumingin si Valerie sa likuran niya, sa puting bestida ni Alisa, sa nagkakasal, sa folder na may marriage license sa maliit na mesa, sa mga hilera ng mga bisita, sa champagne, sa karatula. "Kung gayon, ano ang iniisip ko?" Tanong ng kanyang boses. Mahinahong ito, masyadong mahinahon. Tumayo ang ina ni Mateo, si Corazon Castillo, mula sa unang hilera. Suot niya ang lavender na seda at ang mapagmataas na tindig ng isang babae na ginugol ang maraming taon sa pagtawag kay Valerie
na praktikal kung ang talagang ibig niyang sabihin ay hindi nararapat. Valerie, sabi ni Corazon, huwag kang gumawa ng iskandalo. Dahan-dahang lumingon si Valerie. Itinaas ni Corazon ang kanyang baba. Mahalaga ang araw na ito para kay Mateo. Anumang personal na pagkadismaya na nararamdaman mo ay dapat harapin ng may dignidad. Personal na pagkadismaya. Muntik nang hangaan ni Valerie ang parirala. Kailangan ng matinding talento para tawaging abala sa schedule ang isang pagtataksil. Sa wakas ay gumalaw si Alisa. Inangat ang laylayan ng kanyang bestida at humakbang pasulong. Ang mga mata ay nagniningning dahil sa maingat na kinalkulang mga luha. Val, kaya ko itong ipaliwanag. Nagtiim ang bagang ni Valerie sa palayaw na iyon. Ang ama lang niya ang tumatawag sa kanya ng Val nang hindi nagpapaalam. Huwag mo akong tatawagin yan habang suot mo ang belo ng nanay ko. Huminto si Alisa. Tumingin si Mateo sa mga bisita. Valerie, pakiusap, pumasok tayo. Pwede nating pag-usapan ito sa bahay ko. Nanigas ang panga ng lalaki. Sa bahay natin. Ayan na, ang pangalawang nakaw. Ang una ay ang lalaki. Ang pangalawa ay ang tahanan. May hinala si Valerie sa pangatlo. Nasa isang dako ito ng mga papeles. Sa likod ni Mateo, isang matangkad na lalaki na nakasuot ng abong suit ang lumabas mula sa mga pintuan ng teras. Nakilala siya ni Valerie bilang si Rico Salgado, kaibigan ni Mateo mula sa kolehiyo at kasalukuyan nitong abogado. May hawak na leather folder si Rico at may reaksyon ng isang taong ang legal na estratehiya ay biglang pumasok ng buhay sa hardin. Tiningnan siya ni Valerie. Rico, nanigas ang ekspresyon nito. Valerie, nandito ka ba bilang bisita o bilang abogadong tagapayo? Hindi siya nakasagot ng mabilis. Sumingit si Corazon. Tama na, umalis ka. Bumuo na ng bagong buhay si Mateo. Buntis si Alisa at ginagawa niya ang tama. Natahimik ang hardin. Tumingin si Valerie kay Alisa. Napunta ang kamay ni Alisa sa kanyang tiyan. Buntis. Isa pang salita na inihanda para magdulot ng matinding pinsala. Humakbang si Mateo ng mas malapit. Sasabihin ko sana sa'yo pagbalik mo. Naging komplikado pagkatapos ng kasal. Tiningnan ni Valerie ang mga silya, ang mga bulaklak, ang mga bisitang umiinom ng champagne sa kristal ng kanyang ina. Hindi, sabi niya. Naging isang catered event ito. Isang nerbyosong tawa ang nakawala sa isang tao sa likuran at namatay kaagad. Namula ang mukha ni Corazon. Lagi mo itong ginagawa. Nakatayo ka dyan gamit ang malamig mong mukha at pinaparamdam mo sa lahat na ang babaw nila dahil may nararamdaman sila. Tiningnan siya ni Valerie. Ang anak mo ay nagpapakasal sa matalikong kaibigan sa aking hardin. Habang inaasahan nilang nasa abroad ako, dahil hindi mo kailanman siya binigyan ng tahanan. Ang parirala ay lumapag ng kakaiba sa hardin, dahil kahit ang mga bisita ay tila nauunawaan na ang bahay sa kanilang likuran ay sumasalungat doon. Pumagitna si Mateo sa kanila. Mama, nagsimulang umiyak si Alisa. Hindi ko ginustong maging ganito, lumingon si Valerie sa kanya. Isinuot mo ang belo. Tumigil ang mga luha ni Alisa. Doon nalaman ni Valerie ang lahat. Maikakatwiran ni Alisa ang relasyon bilang kapusukan, ang pagbubuntis bilang tadhana, ang kasal bilang apurahan. Ngunit ang belo ay nangangailangan ng pagpili. Isang kamay na nagbubukas ng kahon, mga daliring nag-aangat sa antigong puntas. Isang babaeng tumitingin sa alaala ng isang patay na ina, at nagpa siyang karapat-dapat ito sa sarili niyang tagumpay. Binuhat ni Valerie ang kanyang maleta. Mukhang nakahinga ng maluwag si Mateo nang masyadong maaga. Mabuti, mag-usap tayo sa loob. Hindi, napakurap ang lalaki. Kinuha ni Valerie ang kanyang telepono at tinawagan ang tagapamahala ng ari-arian. Nanliit ang mga mata ni Mateo. Anong ginagawa mo? Tinatanong kung bakit may 200 nang hihimasok sa damuhan ko. Binili ni Valerie ang Villa Macaraeg sa ilalim ng isang trust fund bago pa ito makita ni Mateo. Mahalaga ang detalyeng iyon ngayon. Para sa lahat, ang ari-arian ay tila isang rest house ng mga lumang mayayaman sa malamig na bundok ng Tagaytay. Ang uri ng lugar na minamana ng mga mayayamang pamilya kasama ng mga pilak at pagpigil sa emosyon. Ang totoo, binili ito ni Valerie matapos mamatay ang kanyang ama sa pamamagitan ng Pamilya Macaraeg Trust, isang pribadong istruktura na kinokontrol ng kanilang family office. Dahan-dahan niyang ipinaayos ang bahay, kwarto bawat kwarto, gamit ang mga arkitekto na nakakaintindi na ang pagluluksa kung minsan ay nangangailangan ng mga pader para gumaling. Lumipat si Mateo 2 taon na ang nakalipas, hindi bilang may-ari, hindi bilang kasosyo, kundi bilang lalaking minahal ni Valerie. Noong panahong iyon,
Siya ay kaakit-akit, ambisyoso, at may gutom sa paraang gusto siyang pakanin ni Valerie sa halip na katakutan. Lumaki siyang malapit sa pera, ngunit hindi kailanman sa loob nito. Pinalaki siya ni Corazon Castillo para maniwala na karapat-dapat siya sa kadakilaan dahil ang kanyang lolo ay minsan nang nagmay-ari ng isang bumabagsak na pabrika ng damit sa Bulacan at dahil ginugol ni Corazon ang 40 taon sa pagsasabi sa sarili na ang pagiging elegante ay namamana, nais ni Mateo na magtayo ng isang luxury hospitality company. Tinulungan siya ni Valerie. Ipinakilala siya sa mga nagpapautang nang hindi inilalagay ang sariling pangalan sa mga balita, sinuri ang mga kontrata, at inayos ang mga pamumuhunan sa pamamagitan ng isang maingat na entidad na tinatawag na Alboran Capital. Pinrotektahan niya ang pride nito dahil inisip niyang ang pag-ibig ay nangangahulugang hayaang tumayong tuwid ang isang lalaki, kahit ang kamay mo ang nagsisilbing hawakan niya. Naniwala si Mateo na ang Alboran ay isang panlabas na investor. Naniwala si Corazon na sa wakas ay natagpuan na ni Mateo ang suportang nararapat sa kanyang paningin. Naniwala si Alisa sa anumang makakatulong sa kanya na maramdamang siya ang pinili. Ang ama lang ni Valerie ang nagbabala sa kanya bago ito mamatay. Huwag kang gumawa ng trono para sa isang lalaking kinamumuhian ang kamay na sumusuporta sa kanya, sabi nito mula sa kanyang higaan sa ospital. Inisip ni Valerie noon na masyado lang itong negatibo. Ngayon, nakatayo siya sa kanyang hardin, nakikinig sa wedding quartet na nagkakamali sa pagtugtog ng malambing na instrumental version ng At Last, at naunawaan niyang naging magalang pa ang kanyang ama. Sinagot ng tagapamahala ng ari-arian, si Mang Nanding Vargas, sa ikalawang ring. Miss Macaraeg, Mang Nanding, nasa property ka ba? Nasa Hilagang Gate. Kanina ko pa po kayo sinusubukang tawagan. Bakit? Tumaas ang tensyon sa boses nito. Sabi ni Mr. Castillo. Inaprubahan niyo raw ang isang pribadong seremonya ng pamilya. Ang vendor package po ay may digital authorization ninyo. Tumingin si Valerie kay Mateo. Seryosong nakipagtitigan ang lalaki sa kanya. Hindi ko inapruba yon, sabi niya. Natahimik si Mang Nanding. Masusunod po, sabi nito. Gusto niyo po bang ipatigil ng security ang event? Mas lumapit si Mateo. Valerie, huwag mong gawin to. Hindi inalis ni Valerie ang paningin sa kanya. Ipatigil mo. Kalmado na ngayon ang boses ni Mang Nanding. Profesional. Opo, ma'am. Sa loob ng 30 segundo, 2 miyembro ng security staff ang lumitaw sa gilid ng daan. Tuluyang tumigil ang quartet. Ibinaba ng isang waiter ang isang bandehado ng champagne. Isinara ng nagkakasal ang kanyang folder na may tingin ng isang lalaking pinag-iisipan muli ang kanyang bayad. Nagsimulang magbulungan ng malakas ang mga bisita. Naglakad palapit si Corazon kay Valerie. Hindi mo pwedeng ipatigil ang isang kasal dahil lang nasaktan ang damdamin mo. Hindi, sabi ni Valerie. Ngunit kaya kong ipatigil ang isang hindi autorisadong kaganapan sa isang pribadong pag-aari. Tumawa si Corazon. Pribadong pag-aari. Hinayaan mong tumira dito si Mateo. Tahanan din niya ito. Ang tahanan ay hindi titulo ng lupa. Tumigas ang mukha ni Mateo. Napakalupit niyan. Tiningnan siya ni Valerie, kaya nagpaplano ka ng kasal ng patago. Pinunasan ni Alisa ang mga luha sa kanyang pisngi. Aalis din kami pagkatapos ng seremonya. Hindi namin sinusubukang angkinin ang bahay. Muling tiningnan ni Valerie ang karatula. Sa wakas, nakauwi na. Sinundan ni Alisa ang kanyang paningin at namula. Humakbang pasulong si Rico Salgado. Ang mode ng abogado ay pumalit sa pagiging asiwa ng isang bisita. Valerie, pinapayuhan ko ang lahat na iwasan ang pagpapalala ng sitwasyon. May mga representasyon na maaaring sumuporta sa interes ni Mateo sa paninirahan dito. Mga representasyon na ginawa nino? Nag-alangan si Rico. Ni Mateo? Tanong ni Valerie. Suminghal si Mateo. 3 taon na akong nakatira dito. 2 taon at 7 buwan. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nagningning ang mga mata nito. Lagi mong pinapalabas na ang pag-ibig ay isang ledger o listahan ng utang. Naramdaman iyon ni Valerie, hindi dahil totoo, kundi dahil alam na alam ng lalaki kung saan titira. Inakusahan na siya nito ng emotional accounting sa tuwing humihingi siya ng kapalit. Sino ang nagluto? Sino ang nag-host? Sino ang humingi ng tawad? Sino ang nagbigay? Sino ang nagpakapagod sa mga logistik para magmukhang walang kahirap-hirap ang mga pangarap ng lalaki? Huminga siya lampas sa lumang sugat at hindi hinayaang magdugo ito sa hardin. Ang pag-ibig ay hindi ledger, sabi niya. Ngunit ang panloloko ay madalas nagiiwan ng isa. Nagbago ang mukha ni Rico. Napansin iyon ni Mateo. Lumingon si Valerie kay Mang Nanding, na dumating na may hawak na tablet.
patingin ng authorization. Inabot ito ni Mang Nanding sa kanya. Malinis ang vendor package, masyadong malinis. Isang digital approval na may pangalan ni Valerie, isang kopya ng kanyang pirma mula sa mga account ng kanyang ari-arian, at isang pag-aproba sa pagbabayad na nakacharge sa Makaraig Events, isang subsidiary na ginawa upang pamahalaan ang mga charity gathering sa ari-arian. Dahan-dahang nag-scroll pababa si Valerie sa screen. Mga bulaklak, catering, pagrenta ng tent, nagkakasal, mga musikero, parking para sa mga bisita, overtime ng mga tauhan, custom na mga karatula, paghahanda ng bridal suite, pamamahala ng wardrobe, Binuksan niya ang detalyadong listahan, pagbawi at pag-steam ng belong may perlas, nagtiim ang kanyang panga. Umiwas ng tingin si Alisa, ibinalik ni Valerie ang tablet, itago mo ang lahat ng records. Tumango si Mang Nanding, nagba-back up na po ako, suminghal si Corazon. Ginagawa mong isang administratibong palabas, ang isang masakit na personal na bagay. Hinarap siya ni Valerie. Hindi, si Mateo ang gumawa niya noong ginamit niya ang aking events company pambayad sa kasal niya. Nag-react ang mga bisita noon, hindi nang malakas, pero sapat na. Isang alon ng bulungan ang gumalaw sa mga silya. Hinawakan ni Alisa ang manggas ni Mateo. Sabi mo ayos na to. Narinig ni Valerie ang sinabi. Pati na rin ng lahat ng sapat ang lapit. Humarap si Mateo kay Alisa ng masyadong pabigla-bigla. Hindi ngayon. Ayos na. Tanong ni Valerie. Bumuka ang bibig ni Alisa. Ngunit sumingit si Corazon. Buntis siya at nai-stress. Tigilan mo ang pagtatanong sa kanya. Tiningnan ni Valerie ang nakababatang babae na may ninakaw na belo. Ang pagbubuntis ay hindi nagpapawalang sala sa pagtataksil. Ngunit pinawawalang sala nito ang bata at ang pagkakaibang iyon ay mahalaga. Alisa, sabi ni Valerie, umupo ka. Napakurap si Alisa. Kung buntis ka, hindi mo kailangang tumayo diyan habang nagtatalo ang mga matatanda sa mga bayarin. Ang kalupitan ng pangungusap na iyon ay wala sa mga salita. Naroon ito sa katumpakan. Umupo si Alisa sa pinakamalapit na silya na parang nawalan na ng lakas ang mga tuhod niya. Tiningnan ni Mateo si Valerie na may halong galit at pagsusumamo. Pakiusap, hayaan mong umalis ang mga bisita at pag-uusapan natin ito ng pribado. Tiningnan ni Valerie ang mga hilera ng mga taong dumating upang saksihan ang pagpapalit sa kanya sa kanyang sariling likod bahay. Dapat na silang umalis, sabi niya. Huminga ng malalim si Mateo. Matapos ibigay ang kanilang mga pangalan sa security, umabot ng 40 minuto para maubos ang mga tao sa hardin. 40 minuto ng mga bisita na nagkukunwaring hindi sila dumating para panoorin kung paano gawing formal ang isang pagtataksil sa ilalim ng mga rosas. 40 minuto ng mga vendor na nagpapalitan ng tingin habang kinokopya ng security ang mga kontrata at resibo. 40 minuto ni Alisa na nakaupo sa isang wedding dress sa gilid ng damuhan habang dahan-dahang nasisira ang kanyang maskara. 40 minuto ni Mateo na nagpapabalik-balik malapit sa altar, hawak ang telepono at nakikipagtalo ng pabulong kay Rico. Ginamit ni Valerie ang oras upang maglakad sa loob ng bahay. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagwala, sinuri niya. Napuno ang pasilyo ng mga puting bulaklak. Ang larawan ng kanyang ama ay inalis mula sa pader ng pasukan at pinalitan ng isang naka-frame na engagement photo ni na Mateo at Alisa. Sa dining room, tinutukoy ng mga place card ang mga mesa na may pangalan ng mga lungsod kung saan nais ni Mateo na magpatayo ng mga hotel Paris, Milan, Santorini at Kyoto. Sa library, may naglipat ng mga acquisition files ni Valerie sa mga storage box at nag-setup ng bridal dressing room. Sa mismong desk kung saan minsang pinirmahan ni Valerie ang mga unang investment documents ng Alboran, may natapon na powder ang makeup artist ni Alisa. Tumayo si Valerie sa pintuan at hinayaan ang mga detalye na pumasok sa kanya isa-isa. Hindi dahil gusto niyang masaktan, kundi dahil pinalalabo ng sakit ang silid maliban kung gagawin mo itong ebidensya. Tahimik siyang sinundan ni Mang Nanding na may mga litrato at video. Huwag mong kaligtaan ang cedar chest, sabi ni Valerie. Lumingon ito. Ang baul ay nakabukas malapit sa bintana. Sa loob nito, ang archival wrapping para sa belong may perlas ay nakagulukot sa tabi ng pabango ni Alisa. Nanigas ang ekspresyon ni Mang Nanding. Nagtrabaho siya para sa ama ni Valerie bago siya nagtrabaho para sa kanya. Nakita niyang iniligpit ang belo pagkatapos ng libing. Bumaba ang kanyang boses. Patawad po.
Kunan mo ng litrato. Ginawa niya. Sa master bedroom nasira ang huling linya. Ang travel bag ni Alyssa ay nasa ibabaw ng chase lounge ni Valerie. Inilipat ang mga damit ni Mateo sa kaliwang aparador. Naroon pa rin ang mga damit ni Valerie, ngunit isinantabi. Sa ibabaw ng dresser, may isang maliit na sulat kamay na note. Ipalipat ang mga gamit ni Valerie sa guest room pagkatapos ng seremonya. Sulat kamay iyon ni Corazon. Nakita iyon ni Mang Nanding kasabay ni Valerie. Kunan mo ng litrato, sabi ni Valerie. Nanatiling matatag ang kanyang boses. Yung kay Nanding, hindi. Opo, ma'am. Sa guest room, nakapatong-patong ang mga kahon sa gilid ng pader. Binuksan ni Valerie ang isa at nakita ang kanyang mga sweater, scarf, naka-frame na litrato, lumang mga sulat, at ang silver brush set na iniwan sa kanya ng kanyang ina. Hindi itinapon, inilipat mas malala iyon. Ang pagtatapon ay pag-amin sa kalupitan. Ang paglilipat ay pagpapanggap na wala na siya doon. Kinuha ni Valerie ang naka-frame na litrato, sa ibabaw ang kanyang mga magulang sa arko ng hardin, tumatawa sa ilalim ng ulan ng tagsibol. Basag ang salamin nito. Sa unang pagkakataon mula sa hardin, minsan lang nanginig ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinaba niya ang frame at isinara ang kahon. Pagsapit ng kanyang pagbabalik sa teras, karamihan sa mga bisita ay wala na. Ang mga silya ay nanatili bilang ebidensya. Nakalipad ang mga puting petals sa ibabaw ng damuhan. Bahagyang nakatagilid ang altar sa hangin. Biglang mukhang mumurahin. Walang inaasahan. Malapit sa hagdan si Mateo, kasama sina Corazon, Rico at Alyssa. Tinanggal na ni Alyssa ang belo. Hawak ito gamit ang dalawang kamay. Hindi na siya isang nobya. Hindi pa inaakusahan ng anumang formal na bagay. Ngunit lubos na batid na ang romansa ay naging isang alitan sa ari-arian. Naglakad si Valerie papunta sa kanya at kinuha ang belo. Hindi nanlaban si Alyssa. Patawad, bulong ni Alyssa. Tiningnan ni Valerie ang puntas na may perlas dahil sa pagsusuot nito o dahil nahuli siya. Ipinikit ni Alyssa ang kanyang mga mata. Humakbang si Corazon. Sobra na ito. Dala ni Alyssa sa kanyang sinapupunan ng anak ni Mateo. Kung gayon dapat magsimulang umasal si Mateo bilang isang ama sa halip na isang nanghihimasok. Namula ang mukha ni Mateo. Pwede kang magalit sa akin. Huwag mong ipahiya ang nanay ko. Hinarap siya ni Valerie. Ipinaempake ng nanay mo ang mga gamit ko sa guest room. Tumingin siya kay Corazon. Nagtiim ang bibig ni Corazon. Kailangan namin ng espasyo para sa nobya. Kahit si Rico ay napatingin sa ibaba, minsang tumawa si Valerie. Tunog malambot at walang laman. Ang nobya, ulit niya. Mas lumapit si Mateo. Valerie, alam kong hindi ito maganda, pero tapos na tayo. Oo, emosyonal, oo. Pinarepaso mo sa akin ang kontrata mo sa resort sa Palawan noong nakaraang Martes. Maaaring magpatuloy ang negosyo pagkatapos magbago ng pag-ibig. Sa teras, katahimikan. Idinilat ni Alyssa ang kanyang mga mata. Nagtiim ang panga ni Mateo. Tiningnan ni Valerie ang kanyang dating matalik na kaibigan. Sinabi niya sa'yo na hindi na tayo nagkikita ng ilang buwan. Namutla ang mukha ni Alyssa. Alyssa, babala ni Mateo. Dahan-dahang tumango si Valerie. Siyempre, tinitigan siya ni Alyssa. Sinabi mo sa akin. Sinabi kong hindi ito ang tamang oras. Singhal ni Mateo. Masyadong pangit ang tono para mapasimangot ang babae. Pamilyar kay Valerie ang pag-urong na iyon. Ginawa niya iyon ng palihim sa loob ng ilang buwan, sa tuwing nawawala ang alindog ni Mateo, at nagpapakita ng pangil ang kainipan. Tumikhim si Rico. Kailangan nating ihiwalay ang mga personal na issue sa legal na pananagutan. Mabuti, sabi ni Valerie. Magsimula tayo sa pineking autorisasyon. Suminghal si Mateo. Hindi iyon pineke. Nag-angat ng tingin si Mang Nanding mula sa kanyang tablet. Sabi ni Valerie. Kung gayon ipaliwanag mo kung paano inaprubahan ng digital signature ko ang mga gastos sa kasal habang nasa isang secure facility ako ng kliyente sa Singapore. Lumihis ang mga mata ni Mateo. Maliit, mabilis, sapat na. Sumingit si Rico. Maaaring may naunang verbal na pag-apruba para sa paggamit ng ari-arian. Para sa isang kasal? Hindi siya sumagot. Itinaas ni Corazon ang kanyang baba. Lagi mong sinasabi kay Mateo, na tahanan niya ito. Sinabi ko sa kanya na minamahal siya rito. Hindi yun pareho, tiningnan siya ni Valerie. Ang pagkalitong iyon ang nagpapaliwanag sa nangyari ngayon. Tumunog ang telepono ni Mateo, tiningnan niya ang screen at nanigas. Nakita ni Valerie ang pangalan bago ito umiwas.
Alboran Capital ang external investor na hindi niya alam na pag-aari ni Valerie. Hindi sinagot ni Mateo ang tawag. Iyon ang pangatlo niyang nakaw, ang pagpaplano ng kasal. Ang pangalawa ay ang paggamit ng ari-arian at pirma ni Valerie. Ang pangatlo ay ang pag-aakalang ang mga hindi sinasagot na tawag ay pipigil sa mga kahihinatnan. Alam na alam ni Valerie kung bakit tumatawag ang Alboran. Ang kanyang biyahe sa Singapore ay para sa pinal na pagpupulong sa acquisition na nakaugnay sa Castillo Hospitality Group, ang kumpanya ni Mateo. Nakatakda ng i-release ng Alboran Capital ang isang malaking pondo para sa kanyang pangunahing proyekto, isang chain ng mga boutique hotel na nakapalibot sa mga heritage estate at intimate event spaces. Bahagi ng presentation ang Villa Macaraeg. Hindi opisyal na bilang collateral, hindi iyon pinayagan ni Valerie, ngunit ginamit ni Mateo ang mga larawan ng kanyang bahay sa mga materyales para sa mga investor. Tinatawag itong inspirasyon sa kanyang disenyo. Sinabi niya sa mga nagpapautang na may access siya sa mga network ng mga pribadong estate at family real estate partnerships. Minsan na siyang iwinasto ni Valerie. Tumawa ito at sinabing ang paglalahad ng magandang kwento ay hindi pandaraya. Ngayon ay pinagdududahan niya na lumawak na ang definisyon nito sa paglalahad ng magandang kwento. Ibinulsa ni Mateo ang telepono. Dapat nating pag-usapan ito sa loob. Hindi, Valerie. Sarado na ang bahay para sa'yo. Napasinghap si Corazon. Hindi mo siya pwedeng palayasin sa bahay niya. Humakbang paharap si Mang Nanding. Ang access sa paninirahan ni Mr. Castillo ay pinahihintulutan sa ilalim ng domestic occupancy agreement ng estate. Maaari itong bawiin ni Miss Macaraeg. Lumingon si Mateo sa kanya. Huwag kang makialam dito. Hindi gumalaw si Mang Nanding. Tumingin si Valerie kay Rico. Alam mo ba ang tungkol sa occupancy agreement? Ang katahimikan ni Rico ay sapat na sagot. Mukhang naguguluhan si Corazon. Occupancy agreement? Bulong ni Alisa. Mateo. Dumilim ang mukha ni Mateo. Isa lang yung formalidad, sabi ni Valerie. Iyon ang dahilan kung bakit may susi ka, pero hindi titulo ng lupa. Nanlaki ang mga mata ni Corazon. Mateo. Ano bang pinagsasasabi niya? Hindi mo ito bahay? Ang tanong ay nanggaling kay Alisa, hindi kay Corazon. Tahimik ito at hiniwa ang hardin ng may nakakahiyang katumpakan. Tiningnan siya ng masama ni Mateo. Sabi ko hindi ngayon. Napunta ang kamay ni Alisa sa kanyang tiyan. Sabi mo pagkatapos ng kasal dito tayo titira. Tiningnan siya ni Valerie. Ayan na naman, isa na namang babaeng nakatuklas na ibinenta sa kanya ang isang silid sa loob ng buhay ng iba. Pilit na nakabawi si Corazon. Maaayos ang mga legalidad. Namuhunan ng mga taon si Mateo sa ari-ariang ito. Nag-imbita siya ng mga hindi autorisadong vendor at inilipat ang mga gamit ko dahil umalis ka sa isang business trip para pondohan ang kumpanya niya. Mabilis na lumingon ang ulo ni Mateo sa kanya. Huli na. Kumunot ang noo ni Corazon. Anong ibig sabihin niyan? Mukhang gustong matunaw ni Rico sa bato ng patio. Sabi ni Mateo. Valerie, wag. Tiningnan siya nito. Wag ano? Wag sabihin sa nanay mo na ang Alboran Capital ay galing sa family office ko? Wag sabihin kay Alisa na ang proyektong hotel na inaasahan niyang manahin bilang Mrs. Castillo ay kasalukuyang sinusuri? Dahil tinangka ng founder na pakasalan siya sa isang hindi autorisadong kaganapan sa isang estate na kinokontrol ng investor? Tumigil ang hardin. Kahit ang hangin ay tila na tahimik, napanganga si Corazon. Tinitigan ni Alisa si Mateo. Nakatitig ang mga mata ni Mateo kay Valerie. Sa wakas, magkatabi na ang galit at takot. Nagsinungaling ka, sabi nito. Muntik nang ngumiti si Valerie. Kanino? Sa'yo ang Alboran. Ang Alboran ay pinamamahalaan ng mga profesional. Pero kinokontrol ko. Oo, umatras ang lalaki. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha nito. Sa loob ng maraming taon, sinabihan ni Mateo si Valerie na hindi nito naiintindihan ang panganib sa negosyo dahil nanggaling ito sa tahimik na kayamanan. Sinabi nitong ang pera ay nagpapaging maingat sa kanya. Sinabi nitong ang mga investor ay gusto ng pananaw, hindi mga footnote. Sinabi nitong gusto siyang limitahan ni Valerie. Sa buong panahong iyon ay pinupuri niya ang sopistikasyon ng Alboran sa mga pulong, binabanggit ang mga term sheet nito, sinasabi sa kanyang mga kaibigan na nakikita ng misteryosong investor ang kanyang katalinuhan. Ngayon alam na niyang ang misteryosong investor ay ang mismong babaeng pinlano niyang palitan bago ito makauwi. Nagsimulang umiyak muli si Alisa, ngunit sa pagkakataong ito ay iba ang tunog ng mga luha. Hindi gaanong umaarte, mas nagpapanik. Mateo, anong ginawa mo? Lumingon si Mateo sa kanya. Huwag kang magsimula.
Pumagitna si Valerie sa kanila nang hindi nag-iisip. Nakita ni Mateo ang paggalaw at mapait na tumawa. Siyempre, ngayon pinoprotektahan mo siya. Pinoprotektahan ko ang sanggol ng isang lalaking nawawalan ng kontrol sa publiko. Tumigas ang mukha nito. Iniisip mo ba na makukuha mo ang lahat? Tiningnan ni Valerie ang altar, ang mga silya. Ang ninakaw na belo na ngayon ay nakatupi sa kanyang braso. Ang basag na litrato sa loob ng bahay. Ang mga resibo ng vendor. Ang pirma. Ang tawag mula sa alboran. Hindi, sabi niya. Iniisip ko na nagastos mo na kung ano ang hindi naging sayo. Pagdating ng gabi, ang Villa Macaraeg ay mukhang kinaumagahan pagkatapos ng bagyo. Kalahating nakakalas na ang wedding arch. Naglalabas ng mga balde ng rosas ang mga florist. Iniimpake ng catering service ang hindi nagalaw na pagkain sa mga metal na bandehado. Lumabas ang mga musikero sa gilid ng gate nang may marangal na bilis ng mga taong ayaw makatanggap ng subpena. Inihatid ng security si Corazon sa kanyang sasakyan matapos itong tumangging tumigil sa pagsigaw na mapaghiganti si Valerie. Umalis si Alisa kasama ang kanyang pinsan. Si Mateo ay hindi. Mahalaga iyon. Nanatili si Mateo sa library kasama sina Rico, Valerie, Mang Nanding at dalawang abogadong dumating mula sa opisina ni Valerie bago pa man lumubog ang araw sa likod ng mga puno. Ang isa ay kumakatawan sa Pamilya Macaraeg Trust. Ang isa naman ay para sa Alboran Capital. Hindi pa naging ganito kaliit tingnan si Mateo habang nakaupo sa harap nilang dalawa. May amoy pa rin ng pabango at setting spray ni Alisa sa library. Kinamumuhian iyon ni Valerie. Sinubukan ni Rico na magsimula sa emosyon. Ang sitwasyong ito ay masakit para sa lahat. Tiningnan siya ng abogado ni Valerie sa trust, si Atty. Iza Villanueva, mula sa itaas ng kanyang salamin. Hindi emosyon ang nag-aproba sa vendor package. Napakilos ng hindi mapalagay si Rico. Kinukuwestiyon ng aking kliyente ang paratang na pamemeke. Ibinaba ng legal counsel ng Alboran, si Atty. Hector Navarro, ang isang nakaprint na dokumento sa mesa. Kung gayon, maipaliliwanag ng kliyente mo ang metadata na ito. Tinitigan ni Mateo ang pahina. Ang digital authorization ay ipinadala mula sa isang office IP na nakaugnay sa Castillo Hospitality Group. Ang signature file ay kinopya mula sa isang PDF na pinirmahan ni Valerie ilang buwan na ang nakararaan. Ang timestamp ng pag-aproba ay naglagay kay Valerie sa isang secure conference facility sa Singapore, kung saan nakalog at pinaghihigpitan ng access sa mga device. Nagtiim ang panga ni Rico. Maaaring may delegated authority, sabi ni Atty. Iza. Inilipat niya ang pahina. Wala. Tumaas ang boses ni Mateo. Paplanuhin ko sanang ibalik ang lahat. Tiningnan siya ni Valerie. Gamit ang alin? Tinitigan siya ng masama ni Mateo. Wag mo akong ipahiya. Hindi iyan sagot. Nagbukas ng isa pang folder si Atty. Hector. Ang kasalukuyang liquidity ng Castillo Group ay nakasalalay sa pending release ng Alboran. Suspendido na ngayon ang release na iyon. Napatayo si Mateo. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Hindi kumurap si Hector. Pwede namin. Kasama sa kasunduan sa pagpopondo ang isang conduct clause, representation integrity clause, at prohibition against unauthorized use of investor-affiliated assets. Ang kasal ay hindi corporate event. Naging isa ito noong ginamit mo ang ari-arian, event accounts, tauhan, at brand na nakaugnay sa investor nang walang pahintulot. Ipinatong ni Rico ang isang kamay sa braso ni Mateo. Umupo ka. Nanatiling nakatayo si Mateo. Hiniling ni Valerie na tumigil sila. Natahimik ang silid. Ayan na. Walang paghingi ng tawad. Walang pagsisisi. Pag-uutos na nagkukunwaring desperasyon. Umupo si Valerie sa kabisera ng mesa. Ang belong may perlas ay nakatupi sa harap niya sa archival paper na dinala ni Mang Nanding mula sa storage. Tiningnan niya ang lalaking minsang yumakap sa kanya sa mismong silid na ito matapos ang libing ng kanyang ama at nangakong hindi siya kailanman hahayaang makaramdam ng pag-iisa sa kanyang sariling bahay. Bakit? Tanong niya. Tinitigan siya ni Mateo. Dahil itinayo ko ang kumpanyang ito gamit ang pondo ng Alboran. Dahil naniwala ka sa akin. Naniwala ako. Bumagsak ng buo ang past tense. Narinig iyon ng lalaki. Valerie, mas malambot niyang sabi. Nakagawa ako ng isang malagim na pagkakamali. Tumigil ang ballpen ni Ati. Iza. Inangat ng buo ni Valerie ang kanyang tingin. Ang pagkakamali ay ang pagkalimot sa isang anibersaryo. Ang pagkakamali ay ang pagte-text sa maling tao. Nagplano ka ng kasal. Pineke ang pag-aproba ko. Inilipat ang mga gamit ko. Ginamit ang belo ng nanay ko.
at nag-imbita ng mga bisita para saksihan ang pagpapalit sa akin. Namula ang mga mata ni Mateo kung gaano karami sa buhay ko ang nakadepende sa iyo. Ang bahay, ang pera, ang mga kontrata, ang mga koneksyon. Hindi mo ito sinasabi ng malakas, ngunit nararamdaman ko ito araw-araw. Sumikip ang dibdib ni Valerie. Ito ang dating Mateo, ang matapat, ang lalaking may takot sa ilalim ng ambisyon, ang lalaking napagkamalan niyang handang lumago sa halip na magtanim ng galit sa taong nakakita ng takot na iyon. Kaya, pinili mo si Alisa, sabi niya. Tinitingnan niya ako na parang sapat na ako, dahil nagsinungaling ka sa kanya kung ano ang saklaw ng pagiging sapat. Nanginig siya. Tahimik na isinara ni Rico ang kanyang folder na parang hindi makakalaban ang legal na argumento sa ganoong kapangit na katotohanan. Sabi ni Mateo, buntis siya. Kung gayon, suportahan mo ang bata ng legal. Wawasakin mo ako bago ko magawa iyon. Pinag-cruise ni Valerie ang kanyang mga kamay. Hindi, ang kumpanya mo ay isa sa ilalim sa pagsusuri. Ang access mo sa Villa Macaraeg ay binabawi na. Ang mga hindi autorisadong gastos ay ia-audit. Ang pineking autorisasyon ay itatago. Kukunin mo ang mga gamit mo sa ilalim ng pangangasiwa. Ang mga iyon ay kahihinatnan, hindi pagkawasak. Tinitigan siya ni Mateo. Ang tunog mo ay parang nagbabasa ng kontrata. Ang mga kontrata ang nagligtas sa'yo ng mas madalas kaysa sa pag-ibig. Pareho silang nasugatan sa pariralang iyon. Dahan-dahang umupo si Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Valerie sa hardin, mukhang nahihiya siya. Hindi sapat, ngunit totoo. Tumawag si Alisa kay Valerie ng hating gabi. Muntik nang hindi sumagot si Valerie. Nakatayo siya sa sahig ng lumang sewing room ng kanyang ina. Ang bilong may perlas ay maingat na nakalatag sa isang malinis na muslin. Tahimik ang bahay. Inihatid na ngayon si Mateo sa isang hotel. Nagpadala si Corazon ng 11 mensahe na mula sa mga pagbabanta hanggang sa mga verses sa Biblia. Humingi ng oras si Rico para sumagot. Nagbigay na ang mga vendor ng kopya ng lahat ng kasunduan. Ang maleta ni Valerie ay nanatiling nakasara malapit sa hagdanan. Tumunog ulit ang telepono niya. Alisa. Sinagot ni Valerie at ini-loudspeaker at ibinaba ang telepono sa tabi ng belo. Sa loob ng ilang segundo, tanging paghinga lamang ang naririnig sa linya. Pagkatapos, bumulong si Alisa. Patawad. Tiningnan ni Valerie ang mga marupok na perlas na nakatahi sa antigong puntas. Para sa aling bahagi. Hindi iyon rhetorical na tanong. Mahinang umiyak si Alisa. Sa lahat. Masyado yang malawak para makatulong. Katahimikan. Pagkatapos ay sinabi ni Alisa, sa pakikipagtalik sa kanya habang nakangiti sa'yo, sa pagpayag na pag-usapan mo ang Singapore, habang alam kong nakapili na kami ng petsa, sa pagsusuot ng belo. Alam kong mali. Ginawa ko to dahil sabi ni Tita Corazon ay ipaparamdam nito sa akin na ako ang totoong nobya. Ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata. Ang totoong nobya. Para bang ang pagkababae ay isang silya at iisa lang ang pwedeng umupo. Nagpatuloy si Alisa. Nauutal na ngayon ang mga salita. Sabi ni Mateo sa akin. Tapos na kayo. Sabi niya ang bahay ay teknikal na sayo, pero emosyonal na sa kanya. Sabi niya hindi mo kailanman gustong magpakasal. Hindi mo kailanman gustong magkaroon ng anak. Hindi mo kailanman gustong bumuo ng pamilya kasama siya. Sabi niya. Pinapanatili mo siyang nakadepende para makontrol siya. Idinilat ni Valerie ang kanyang mga mata. At naniwala ka sa kanya? Gusto ko. Kahit papaano naging tapat ako doon. Buntis ka ba? Tanong ni Valerie. Napatid ang hininga ni Alisa. Oo. Nakapagpatingin ka na ba sa doktor na hiwalay kay Mateo? Hindi. Si Tita Corazon ang nagpa-appointment. Umayos ng upo si Valerie. Kanselahin mo. Ano? Kanselahin mo at ikaw ang magpa-schedule. Huwag mong hayaang si Corazon ang mamahala sa medical records mo. Nanginig ang boses ni Alisa. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Dahil tinangka niyang ilipat ang mga gamit ko habang buhay pa ako. Hindi ko ipagkakatiwala sa kanya ang isang sanggol na hindi pa napapanganak. Nagsimulang umiyak ulit si Alisa, ngunit tahimik. Akala ko mahal niya ako. Gusto niya ang papel na ginagampanan mo. At si Mateo tumingin si Valerie sa madilim na bintana kung saan nakaupo ang kanyang refleksyon sa sahig katabi ang belo ng isang patay na babae. Gustong-gusto ni Mateo na pinaniniwalaan siya. Natahimik ang linya. Bumulong si Alisa. Anong dapat kong gawin? Kumuha ka ng sarili mong abogado. Hindi ko afford ang magaling. Padadalhan kita ng 3 pangalan. Hindi sila nagtatrabaho sa akin. Pumili ka ng isa o humanap ka ng iba.
Bakit mo ako tutulungan? Hinaplos ni Valerie ng isang daliri ang punit na gilid ng balot ng belo. Hindi kita tinutulungang takasan ang mga kahihinatnan. Tinutulungan kitang siguraduhin na hindi maging isa ang anak mo. May lumabas na isang wasak na tunog kay Alisa na walang arte. Naiinggit ako sa'yo, sabi niya. Mahinang tumawa si Valerie, ngunit walang halong saya roon. Kakaiba ang paraan mo ng pagpapakita ng paghanga. Lagi kang mukhang hindi maabot. Ang bahay, ang mga damit, ang paraan kung paano nakikinig ang mga tao kapag nagsasalita ka. Kahit tahimik ka, pinaparamdam mo sa mga silid na kailangan nilang umasal ng maayos. Gusto ko yun. Ipinadama sa akin ni Mateo na pwede ko yun makuha kung pipiliin niya ako. Hindi ka pwedeng piliin ng isang lalaki para pumasok sa isang buhay na hindi niya pag-aari. Hindi sumagot si Alisa. Ang boses ni Valerie, mabait sa kabila ng sarili. Alisa, hindi na tayo magkaibigan. Isang maliit na tunog ang dumating mula sa speaker. Pero sana maging isang ina ka na mapagkakatiwalaan ng anak mo. Mas lumakas ang iyak ni Alisa. Pagkatapos ay binaba na ni Valerie ang tawag. Nanatili siyang tahimik sandali, nakikinig sa paghinga ng bahay sa paligid niya. Pagkatapos ay tinupi niya ang belo sa bagong papel. Ibinalik ito sa cedar chest at inilock. Lumabas sa internet ang kwento kinabukasan ng umaga. Nagsimula ito sa malabong litrato ng isang bisita. Nakatayo si Valerie sa daanan ng hardin bit-bit ang kanyang maleta, habang sina Mateo at Alisa ay nakatayo sa altar. Ang caption, "Imagine umuwi ka ng maaga at makita mo ang boyfriend mo na nagpapakasal sa best friend mo sa mismong hardin mo." Pagdating ng tanghali, kumalat na ang larawan sa mga gossip accounts, business forums, at mga pahina ng wedding disasters. Pagdating ng 2:00, may nakakilala kay Mateo Castillo. Pagdating ng 3:00, tumatawag na ang mga investor ng Castillo Hospitality Group sa Alboran. Pagdating ng 4:00, ang pamangkin ni Corazon ay nag-post at nagbura ng isang komento na nag-aangkin na si Valerie ay isang baliw na ex na nang-iwan kay Mateo at tumatangging hayaan itong magsimula ng bagong buhay. Tumawag ang PR director ni Valerie, si Clara Ortiz, ng 4:15. "Pwede nating ignore ang personal na chismis, pero hindi ang anggulo ng mga investor," sabi ni Clara. Nakaupo si Valerie sa kanyang na-restore na library. Malinis na ngayon mula sa makeup powder ni Alisa. Ano ang kasalukuyang naratibo? Tinraidor na girlfriend ginulo ang kasal. Buntis na fiancé. Drama sa bahay ng mayayaman. Posibleng pinekeng pag-apruba. Gustong-gusto ng mga tao ang detalye tungkol sa belo. Tumingin si Valerie sa cedar chest. Huwag mong babanggitin ang belo maliban kung kinakailangan. Maliwanag? Naghahanda ang kampo ni Mateo ng pahayag na nagsasabing tapos na ang relasyon ng pribado, na shared ang bahay, na alam mo ang emotional separation at ang event ay inilaan na maging isang maliit na seremonya bago maayos ang mga legal na issue. Maliit ang 200 bisita. Mukhang flexible ang guest list ng Heartbreak. Muntik nang ngumiti si Valerie. Nagpatuloy si Clara. Dapat tayong maglabas ng maikli. Gawin mo. 1 oras pagkatapos, ay inilabas ang pahayag. Hindi inautorisa ni Miss Valerie Macaraeg ang anumang gasto sa wedding event, paggamit ng pirma, conversion ng property, o paglilipat ng mga personal na gamit sa Villa Macaraeg. Ang lahat ng kaugnay na records ay napanatili. Dahil ang isang hindi pa isinisilang na bata ay maaaring maapektuhan ng mga nagpapatuloy na pribadong usapin. Hindi magkokomento si Miss Macaraeg sa mga personal na akusasyon. Isinasagawa ang mga legal at pinansyal na pagsusuri. Binago ng pariralang hindi pa isinisilang na bata ang tono. Hindi nito pinagmukhang malambot si Valerie, pinagmukha nitong pabaya si Mateo. Pagsapit ng 7:00, dumating si Mateo sa gate. Ang security ay tumawag kay Valerie. Pinanood niya ito sa kamera mula sa kanyang desk. Nakatayo ito sa ulan. Suot ang pantalon niya kahapon at isang madilim na coat. Basa ang buhok. Nanghihina ang mukha. Walang cream na suit. Walang nobya. Walang ina. Walang abogado. Isang lalaki lang na nalock sa labas ng bahay na pinangako niyang ibigay sa ibang babae. "Sabihin mong umalis," sabi ni attorney. Iza Villanueva mula sa silya sa harap ni Valerie. Pinanood ni Valerie na idinikit nito ang isang kamay sa gate. Sa loob ng 2 taon, ang pintong iyon ay automatikong bumubukas para sa kanya. "Papasukin niyo siya sa main lobby," sabi ni Valerie. "Huwag nang lalagpas doon." Nagtiim ang bibig ni Iza. "Hindi ko pinapayo yan." Noted. Pumasok si Mateo sa lobby pagkalipas ng 5 minuto. May salamin na naghihiwalay sa security desk mula sa receiving area.
Bumaba si Valerie sa hagdan na nakasuot ng itim na sweater at pantalon. Nakatali ang buhok, walang makeup, maliban sa bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Tiningnan siya ni Mateo na parang nasasaktan itong makita siya. Pinalitan mo ba ang mga codes? Sabi nito. Oo, nasa loob ang mga gamit ko. Makakatanggap ka ng schedule para sa pagkuha bukas. Lumulok ang lalaki. Valerie, pakiusap. Ang salita ay sapat na malambot para makahanap ng mga lumang silid sa loob niya. Tumigil siya sa paanan ng hagdan. Iniiwan ang 3 metrong distansya sa pagitan nila. Pakiusap ano? Pakiusap, wag mong i-freeze ang alboran. Aayusin ko ang mga singil ng vendor. Pwede ba akong maglabas ng statement? Pwede ko bang ipaliwanag? Syempre, hindi. Pakiusap, patawarin mo ako. Pakiusap, ibalik mo ang pondo. Naramdaman ni Valerie na may isang bagay sa loob niya na kumalma. Mateo, kung magpapatuloy ang alboran ng walang review pagkatapos ng nangyari, inilalantad nito ang lahat ng iba pang investor sa risk sa governance. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nakatayo ako dito nagmamakaawa at pinag-uusapan mo ang governance. Nagmamakaawa ka para sa pondo. Nanginig ang lalaki. Tumutulo ang ulan sa salamin sa kanyang likuran. Mahal kita, sabi nito. Alam ko, hindi mo ako mahal, pero ipinaramdam mo sa akin na isa akong bisita sa sarili kong buhay. Nagbago ang mukha ni Valerie. Hindi marami, sapat lang. Kaya sinubukan mo akong gawing bisita sa sarili kong bahay. Tumingin ito sa ibaba. Hindi ko akalaing uuwi ka. Hindi iyan palusot. Alam ko. Alam mo. Nagangat ito ng tingin na mapupula ang mga mata. Alam kong sinira ko tayo. Nasugatan na ang tayo. Nag-orkestra ka ng isang burol at inimbita ang best friend ko bilang nobya. May sinira ang pangungusap sa kanya. Tumalikod ito, tinatakpan ang bibig ng isang kamay. Sandaling nakita ni Valerie ang lalaking minahal niya. Hindi ang sinungaling, hindi ang magnanakaw ng mga silid at pirma. Ang natatakot na nangangarap na minsan ay nagtanong sa kanya kung naniniwala ba siyang makakabuo ito ng isang magandang bagay. Sinabi niyang, oo, hindi niya alam na itatayo nito iyon gamit ang mga pader niya. Lumingon si Mateo, iniwan ako ni Alisa. Hindi nag-react si Valerie. Nakatira siya sa pinsan niya. Galit na galit si Mama. Sabi ni Rico hindi raw ako dapat makipag-usap kanino man, pero kailangan kitang makita. Nagawa mo na. May bersyon ba nito kung saan hindi ka galit sa akin? Pinag-isipan ni Valerie ang tanong. Oo, sabi niya, pero walang bersyon kung saan mananatili ang access mo sa buhay ko. Nalukot ang mukha nito. Tumalikod si Valerie para umalis. Valerie, tumigil siya. Ang alboran. Ikaw iyon sa simula pa lang. Oo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Lumingon siya. Sa simula dahil gusto kong maramdaman mong suportado ka. Kinalaunan dahil natakot ako na baka mas mahalin mo ang ibinibigay ko kaysa sa kung sino ako. Ang nangyari kahapon ang sumagot doon. Walang sagot si Mateo. Umakyat si Valerie sa hagdan bago pa maging trabaho ang awa. Nagbigay ng panayam si Corazon Castillo makalipas ang 48 oras. Hindi niya ito tinawag na panayam. Tinawag niya itong pagtatanggol sa kanyang anak. Ganoon binansagan ni Corazon ang bawat gawa ng pampublikong kalupitan, na para bang ginagawang kalasag ng pagiging ina ang mga kutsilyo. Naupo siya sa isang cream na armchair sa tabi ng vase na may lilies, at sinabi sa isang society columnist na si Mateo ay nakulong sa isang malamig at hindi pantay na relasyon sa isang mayamang babae na gumagamit ng mga ari-arian at pera para kontrolin siya. Inilarawan niya si Alisa bilang isang bata at matamis na magiging ina na nag-alok kay Mateo ng init na ipinagkait sa kanya. Sinabi niyang ipinahiya ni Valerie ang isang buntis na babae at sinira ang isang kasal dahil sa puot. Pagkatapos ay nagkamali siya. Hindi kailanman naunawaan ni Valerie Macaraeg kung ano ang isang pamilya, sabi ni Corazon. Maaaring nakabaon ang pangalan niya sa ilang trust fund para sa Villa Macaraeg, pero si Mateo ang nagbigay buhay sa bahay na iyon. Nakabaon sa ilang trust fund. Tumawag si Clara Ortiz kay Valerie bago pa man kumalat ang artikulo. Kinumpirma niya ang pagmamay-ari mo. Tiningnan ni Valerie ang quote. Ginawa nga niya. Binuksan din niya ang pinto para itama ang naratibo ng shared home. Gawin mo. Tiyak ang sagot. Ang Villa Macaraeg ay pagmamay-ari ng Pamilya Macaraeg Trust at hindi kailanman naging pag-aari na ipangako o nakontrol ni Mateo Castillo. Ang pansamantalang paninirahan ni Mr. Castillo ay pinahintulutan at maaaring bawiin. Ang mga pahayag na nagtataglay siya ng mga karapatan sa pagmamay-ari ay mali
Anumang karagdagang maling representasyon ay tutugunan ng legal. Ginawa na ng internet ang natitira. In-zoom in ng mga tao ang wedding sign. Ang sa wakas, nakauwi na ay naging isang biro. Pagkatapos ay inihain ng Alboran ang formal na abiso nito. Ang pending na pagpapalabas ng pondo para sa Castillo Hospitality Group ay sinuspinde habang hinihintay ang review sa governance, investigasyon sa hindi autorisadong paggamit ng ari-arian, at beripikasyon sa mga representasyon ng investor. Iyon ay hindi chismis. Iyon ang pagkawala ng hangin sa kumpanya ni Mateo. Pagsapit ng Biyernes, 2 miyembro ng Board of Directors ang humiling ng emergency meeting. Pagsapit ng Sabado, nagpadala ang CFO ng pribadong mensahe sa Alboran na nag-aalok ng kooperasyon. Pagsapit ng Lunes, nagbitiw si Rico Salgado bilang personal na abogado ni Mateo, binabanggit ang mga alalahanin sa conflict of interest matapos matuklasan na ang sarili niyang law firm ay ginamit para maghanda ng mga dokumento batay sa hindi kumpletong representasyon sa pagmamay-ari. Dumalo si Valerie sa emergency meeting via video mula sa library ng Macaraeg. Nakaupo si Mateo sa boardroom table ng Castillo Group. Maputla pero ahit. Ang kanyang CFO, si Arturo Valdez, ay nakaupo sa tabi niya na may patong-patong na records. 2 independent board members ang lumabas sa screen. Kinatawan ni Atin, Hector Navarro ang Alboran. Dumalo si Atinio. Iza Villanueva para sa estate. Nagsimula si Hector sa mga katotohanan. Hindi autorisadong paggamit ng event sa ari-arian na affiliated sa investor. Maling representasyon ng access sa property sa mga investor materials. Paggamit ng digitally copied signature para sa pag-aproba ng vendor. Pagdaan ng mga gastos sa event sa Macaraeg Events. Posibleng maling paggamit ng tauhan at pondo ng Castillo Group para sa pagpaplano ng personal na kasal. Nakikinig si Mateo na magkatingip ang panga. Nang matapos si Hector, sabi ni Mateo, isa itong personal na paghihiganti. Inasahan na ito ni Valerie. Bahagyang yumuko siya sa kamera. Kung personal ito, hinayaan na sana kitang pakasalan si Alisa at pinanood na lang ang pagbagsak ng pondo pagkatapos. Ito ay pag-iwas. Tiningnan ni Sylvia Marquez, isang board member, si Mateo. Ginamit mo ang mga larawan ng Villa Macaraeg sa ating investor deck nang walang formal na pahintulot. Nag-alangan si Mateo. Alam ni Valerie na ang estate ang inspirasyon ng konsepto. Tumigas ang boses ni Sylvia. Hindi iyan ang tinatanong ko. Tumikhim si Arturo, ang CFO. Tinutukoy ng DEC ang Macaraeg bilang isang flagship estate na nauugnay sa founder na magagamit para sa mga future private events. Tumingin si Valerie kay Mateo. Hindi siya tiningnan ng lalaki pabalik. Sabi ni Hector, hindi kailanman inapruba ng Alboran ang representasyong iyan. Saglit na ipinikit ni Sylvia ang kanyang mga mata. Nagtanong ang pangalawang board member, paano naman ang digital approval? Naging blanko ang mukha ni Mateo. Naniwala akong may verbal authorization ako para sa paggamit ng estate, sabi ni Valerie. Para sa kasal mo sa matalik kong kaibigan. Katahimikan. Ang board member ang unang umiwas ng tingin. Nagpatuloy si Hector. Ang posisyon ng Alboran ay mananatiling suspendido ang pagpapalabas maliban kung isusuko ni Mr. Castillo ang kanyang unilateral authority habang may review. Itatama ng kumpanya ang investor materials. Ibabalik ang mga hindi autorisadong singil at sasailalim sa governance oversight na nakabinbin. Mapait na tumawa si Mateo, kaya kinukuha mo na rin ang kumpanya ko. Tiningnan siya ni Valerie sa screen. Hindi, sabi niya. Ang kumpanya mo ay may pagkakataong makaligtas ng wala ka. Naging publiko ang pagbubuntis ni Alisa dahil ipinagkalat ito ni Corazon. Hindi direkta. Masyadong maarte si Corazon para maging direkta. Hinayaan niyang sabihin ng isang kaibigan ng pamilya sa isang society blogger na isang marupok na magiging ina ang natroma nang guluhin ng isang makapangyarihang babae ang kanyang kasal. Hindi pinangalanan si Alisa sa post, pero hindi na kailangan. Pagdating ng tanghali, pinag-uusapan na ng mga hindi magkakakilala ang kanyang pagkatao, ang kanyang katawan, ang kanyang hindi pa isinisilang na anak, at kung dapat bang naghintay si Valerie pagkatapos ng sumpaan bago tumutol. Tumawag ulit si Alisa kay Valerie. Sa pagkakataong ito, sinagot iyon ni Valerie mula sa greenhouse. Tumutulo ang ulan sa bubong na salamin. Gumagapang ang mga baging ng kamatis sa isang tali sa gilid ng dingding. Ipinatayo ng kanyang ama ang greenhouse noong may sakit ang kanyang ina dahil naniniwala itong ang pagpapalaki ng mga halaman ay isang panlaban sa kawalan ng pag-asa. Paos ang boses ni Alisa. Si Tita Corazon yon. Alam ko.
Pinakiusapan ko siyang huwag gawin. Sinabi niya sa akin na kailangang maunawaan ng mga tao na hindi lang ako isang kabit. Hinawakan ni Valerie ang isang dahon ng basil sa pagitan ng dalawang daliri. At ngayon ay may mga reporter sa labas ng building ng pinsan ko. Ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata. Kinamumuhian niya ito. Hindi dahil inosente si Alisa, kundi dahil ginawa ni Corazon, nakalasag ang isa pang babae. At pagkatapos, ay may ganang tumawag sa epekto. May security ka ba? Tanong ni Valerie. Wala. Magpapadala ako ng contact. Bayaran mo o ng abogado mo. I-charge nyo kay Mateo. Huwag kang tumanggap ng kahit sinong ipapadala ni Corazon. Nanginig ang hininga ni Alisa. Bakit mo pa rin ginagawa to? Dahil ang mga bata ay hindi dapat magsimula sa buhay bilang PR. Natahimik si Alisa. Pagkatapos ay sinabi niya, kinumpirma na ng doktor. 6 nagbilang si Valerie. 6 na linggo. Nasa kama niya si Mateo 6 na linggo na ang nakalipas. Sinubukang lumabas ng lumang sakit. Hinayaan niyang umangat ito at saka dumaan. Una ang katotohanan, saka ang damdamin. Ang panuntunang iyon ang nagligtas sa kanya ng mas maraming beses kaysa sa romansa. Ayos ka lang ba, medical? Tanong niya. Oo, ayos lang. Gustong makipag-usap ni Mateo. Nasa pagitan na iyon ng abogado mo at niya. Sabi niya mahal niya ako. Tiningnan ni Valerie ang ulan na bumabagsak sa salamin ng greenhouse. Baka naniniwala siya doon kapag sinasabi niya. Gumawa ng maliit na tunog si Alisa. Hindi yan nakakaaliw. Hindi ko sinadyang maging nakakaaliw. Natapos ang tawag ng walang pagpapatawad. Walang pagkakaibigan, walang dramatikong tunog, isang security contact lang, 2 legal na referral, at ang kakaibang dignidad ng hindi pagpayag na maging collateral damage ang isang hindi pa isinisilang na bata. Kinagabihan, bumalik si Valerie sa bahay at naabutan si Mang Nanding na naghihintay sa lobby. Nahanap na namin ang mga nawawalang kahon mula sa study mo, sabi niya. Saan? Sa storage ng garahe. Bukas ang ilang files. Nanigas si Valerie. Anong files? Inabutan siya ni Nanding ng isang listahan. Mga draft ng Alboran term sheets. Mga property map ng Pamilya Macaraeg Trust. Mga dokumento ng licensing para sa estate events. Mga rider ng insurance ng estate. Sulat mula sa trust ng kanyang ama. Binasa ni Valerie ang listahan ng 2 beses. Hindi na ito basta pagtataksil lang. Isa na itong record. Sino ang pumasok sa garahe? Tanong niya. Malungkot ang mukha ni Nanding. Sina Mateo, Corazon, at Rico sa 3 magkakaibang petsa. Isang beses si Alisa, pero kasama lang si Corazon. Tumingin si Valerie sa pasilyo kung saan muling isinabit ang larawan ng kanyang mga magulang. Kunin mo ang security footage. Tapos na po. Ipadala mo kay Aiza. Tapos na rin po. Muntik na siyang ngumiti sa tahimik na kahusayan nito. Pagkatapos ay sinabi ni Nanding, may isa pa po. Iniabot nito ang isang folder na nakuha mula sa garahe. Sa loob ay may isang draft na kasunduan na pinamagatang Memorandum of Partnership para sa Villa Macaraeg Events, inihanda para sa Castillo Hospitality Group, nakalistang kinatawan ng may-ari, Mateo Castillo. Binasa ni Valerie ang unang pahina. Iminungkahi ng dokumento na gawing inaugural venue ang Villa Macaraeg para sa portfolio ng Castillo Group sa mga private retreat at kasal. Inilarawan nito si Valerie bilang isang passive beneficiary ng trust na ang pahintulot ay kukunin pagkatapos ng paglulunsad ng proyekto. Hindi lang binalak ni Mateo na pakasalan si Alisa sa likod bahay niya, pinlano niyang gawing unang asset ng kanyang brand ang bahay ni Valerie. Hindi nakatulog si Valerie matapos mahanap ang Memorandum of Partnership. Naupo siya sa study ng kanyang ama hanggang sa pagsikat ng araw binabasa ang bawat pahina. Plano ni Mateo na i-announce ang Macaraeg Collection sa wedding reception. Makikita ng mga investor ang bahay sa full event mode. Kabilang sa mga bisita ay 2 lifestyle editor, 3 hospitality financier, at isang direktor ng isang international resort group. Ang kasal ay hindi lang isang personal na pagtataksil. Ito ay isang launch event. Buntis ang nobya, ang opisyal na kasintahan ay nasa abroad, handa ang estate. Saksi ang mga bisita sa isang kwento na inaasahan ni Mateo na magkakatotoo sa pamamagitan ng representasyon. Sa wakas, nakauwi na. Hindi ito romansa. Ito ay brand positioning. Isinara ni Valerie ang folder ng 6:15. Pagsapit ng 7:00 ay kausap na niya si Atoy, Hector Navarro. Pagsapit ng 8:00 ay pinalawak na ng Alboran ang governance review upang isama ang tangkang hindi autorisadong representasyon ng asset. Pagsapit ng 9:00, naghanda si Atoy, Iza Villanueva, ng isang cease and desist order na pumipigil sa Castillo Group
na gumamit ng mga larawan ng makaraeg, architectural elements, disenyo ng estate, o mga sanggunian sa property. Pagsapit ng 10:00, tinawagan ni Valerie ang ibang tao, si Gabriel Fernando. Si Gabriel ay ang CEO ng Fernando Hotels, Resorts, ang pinakamalaking kakumpetensya ng Castillo Group at ang lalaking pinakakinaiinisan ni Mateo sa industriya. Siya ay 41, matalas, pasensyoso, at malawakang inilalarawan bilang walang awa ng mga lalaking ayaw matalo sa isang taong nagbabasa ng mga kontrata. Ilang taon na niyang hinahabol ang Villa Macaraeg bilang inspirasyon para sa isang preservation-based hospitality fund. Palaging tumatanggi si Valerie dahil ayaw niyang maging brand ang kanyang bahay. Ngayon, ayaw niyang gantimpalaan ang kumpanya ni Mateo sa pagtatangka. Agad na sumagot si Gabriel. Valerie Macaraeg, sabi niya. Ano ang dahilan ng karangalang ito? Interesado ka pa ba sa mga hospitality assets sa mga heritage estate? Isang paghinto, pagkatapos ay nagbago ang boses niya. O, hindi ang Villa Macaraeg ay suppose, kundi marahil isang portfolio sa ilalim ng mahigpit na preservation rules, independent governance, at walang paggamit ng mga pribadong tahanan ng pamilya ng walang pahintulot. Mukhang talim ang salita mo ah. Ganoon nga, sangkot ba rito si Mateo Castillo? Tumingin si Valerie sa Memorandum of Partnership, sa kasamaang palad. Natahimik si Gabriel ng 2 segundo. Nabasa ko ang mga chismis. Buburahin ko ang mga ito sa isip ko at maghahanda para sa mga dokumento. Mahinang tumawa ang babae. Mula noon pa ay gusto na kita. Hindi yan mahalaga. Bihira ngang mangyari. Sa loob ng 46 oras, nagsumite ang Fernando Hotels ng isang conditional proposal para mabili ang mga posibleng asset ng Castillo Group. Kung itutuloy ng Alboran ang mga governance rights nito pagkatapos ng paglabag, pinanatili ng alok ang mga kontrata ng tauhan, binayaran ang mga vendor, at inalis kay Mateo ang operational control. Ibinukod din nito ang anumang claim sa Villa Macaraeg. Nang matanggap ni Mateo ang term sheet, bumalik siya sa gate. Sa pagkakataong ito, hindi siya pinapasok ni Valerie. Tinawag siya nito mula sa kabilang gilid. Basag ang boses. Ibebenta mo ba ang kumpanya ko kay Gabriel Fernando? Nakatayo si Valerie sa bintana sa itaas. Pinapanood siya sa pamamagitan ng salamin na talsik ng ulan. Sinusuri ng Alboran ang mga opsyon. Karibal ko siya. Solvent siya. Pinlano mo to sa simula pa lang. Hindi, Mateo. Nagplano ka ng kasal sa hardin ko. Sumagot lang ako. Tumingala siya. Nakita ang anino ni Valerie sa bintana at sumigaw. Hindi mo lang ako pwedeng burahin. Pinanood siya ni Valerie mula sa likod ng salamin. May panahon na sana ay bumaba siya. Binuksan ang pinto, dinalhan siya ng tuwalya, nakinig hanggang sa ang kanyang pagpapanik ay maging responsibilidad ni Valerie. Ngayon, nanatili siya kung saan siya nakatayo. Hindi kita binubura, sabi niya sa telepono. Inilalayo kita sa mga asset na sinubukan mong nakawin. Yumuko ang lalaki. Saglit, kahit sa gitna ng ulan, nakita niyang nanginginig ang mga balikat nito. Siguro sa galit, siguro sa sakit, siguro dahil sa pag-unawa na hindi naging kanya ang bahay, dahil lang may isang babaeng nagmahal sa kanya sa loob nito. Ang board hearing ng Castillo Hospitality Group ay ginanap sa isang glass conference room sa BGC. Personal na dumalo si Valerie dahil may mga silid na nangangailangan ng presensya, hindi lang pirma. Suot niya ang isang puting suit at ang mga hikaw na perlas ng kanyang ina. Hindi ang belo, hinding-hindi ang belo. Nakatali ang kanyang buhok, kalmado ang kanyang mukha. Sa mesa sa harap niya ay naroon ang Memorandum of Partnership ng Villa Macaraeg Events, ang Pineking Vendor Approval, ang Investor Deck, ang security logs ng garahe, at ang mga litrato ng naantalang kasal. Huli nang dumating si Mateo. Mukha siyang pagod na pagod. Ang kanyang alindog ay nabawasan at naging malutong. Sumunod si Corazon. Sa kabila ng kawalan ng anumang papel sa board, hindi dumalo si Alisa. Pinalitan na si Rico ng isang litigation lawyer na nagngangalang Atun Marcos Fito na mukhang sapat na ang kakayahan para maging hindi masaya. Binuksan ni Sylvia Marquez ang pulong. Susuriin natin ang mga paratang na may kaugnayan sa hindi autorisadong paggamit ng ari-arian, maling representasyon sa mga investor, at executive conduct. Nagsalita si Corazon bago pa makapagsalita si Mateo. Isang kahihiyan ang pulong na ito. Itinayo ni Mateo ang kumpanyang ito mula sa wala habang nakaupo si Valerie sa minanang yaman. At ngayon gusto niyang parusahan siya dahil nakahanap siya ng kaligayahan. Tiningnan siya ni Sylvia. Mrs. Castillo, nandito kayo bilang observer.
Magsalita kayo ulit ng walang imbitasyon at mapapaalis kayo. Namula si Corazon. Na-appreciate ni Valerie si Sylvia ng sandaling iyon. Inilatag ni Attorney Hector Navarro ang ebidensya, hindi ginawang madrama ang kasal, hindi na kailangan. Ang mga dokumento ay sapat ng theatrical. Investor deck Villa Macaraeg bilang prototype heritage estate, memorandum of partnership. Ang pahintulot ng may-ari ay makukuha pagkatapos ilunsad, vendor authorization, digital signature na kinopya mula sa isang nakaraang pag-apruba sa estate, pagdaan ng bayad, Macaraeg Events account na ginamit ng walang pahintulot ni Valerie. Security footage, sina Mateo at Corazon, ina-access ang files ni Valerie. Email ni Mateo kay Rico. Kapag nakita ng mga investor ang wedding setup, mapipilitan si Valerie na gawing formal. Mas madaling humingi ng tawad kapag nagsimula na ang konsepto. Pinatahimik ng email na iyon ang silid. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Bumulong si Corazon. Oh, Mateo, isang pagtataksil si Alisa. Isang pag-amin ng email. Mukhang masusuka si Sylvia physically. Plano niyang pilitin ang partisipasyon ng asset pagkatapos i-stage ang event. Umusad paharap ang abogado ni Mateo. Kinukuwestiyon ng aking kliyente ang interpretasyon. Bahagyang pinalo ni Sylvia ang mesa. Nakasulat. Idinilat ni Mateo ang mga mata. Una itong napunta kay Valerie, hindi sa board. Desperado ako, sabi niya. Hindi sumagot si Valerie. Nagpatuloy siya na paos ang boses. Kailangan ng kumpanya ang konsepto ng estate. Gustong-gusto ng mga investor ang Macaraeg. Lagi mong sinasabi na hindi mo sinusuportahan ang kumpanya ko sa lahat ng paraan, maliban sa magpapatotoo rito. Dahil tahanan ko ang Macaraeg, sabi ni Valerie. Sana naging higit pa ito. Ito ay higit pa. Doon siya napahinto. Sa isang segundo, nakita niya kung paano naunawaan ng lalaki ang hindi nito naunawaan noon. Ang higit pa ay hindi palaging pagpapalawak. Minsan ang higit pa ay ang almusal sa isang tahimik na kusina, isang hardin na itinanim ng isang nagluluksa na anak, isang library kung saan sapat na pinagkakatiwalaan ng isang lalaki para magbasa doon, isang tahanan na hindi ginawang imbentaryo, ngunit huli na ang pag-unawa para bawiin ang email. Ginamit ng Alboran ang mga karapatan nito. Nasuspinde si Mateo bilang CEO habang hinihintay ang review. Tinanggap ng kumpanya ang isang conditional restructuring process. Pumasok ang Fernando Hotel sa negosasyon para makuha ang mga viable asset habang pinapanatili ang mga kontrata ng empleyado. Ibabalik ang mga hindi autorisadong bayarin. Aalisin ang mga reference sa Macaraeg sa lahat ng materyales. Ang equity ni Mateo ay maaaring bawiin kung ang maling pag-uugali ay nagdulot ng pinsala. Tumayo si Corazon. Hindi mo siya pwedeng hayaang gawin ito. Tiningnan siya ni Sylvia. Ang anak mo ang gumawa nito. Nagpalingalinga si Corazon sa mesa at walang nakitang hangin, walang imperyo, walang malambot na lugar kung saan ilalapag ang kanyang galit. Nanatiling nakaupo si Mateo. Nang matapos ang pulong, nilapitan niya si Valerie sa pasilyo. Ipapanganak na ni Alisa ang bata, sabi niya. Tiningnan siya ni Valerie. Desisyon niya yon. Alam ko, alam mo. Tumango siya. Mabagal at talunan. Inaayos ko na ang sustento gamit ang mga abogado. Mabuti. Ayaw niya akong kausapin, maliban kung dadaan sa abogado niya. Mabuti rin yon. Nagpakawala siya ng pagod at basag na tawa. Tinuruan mo ng boundaries ang lahat. Hindi. Tinuruan mo kami kung bakit kailangan namin ito. Nasaktan siya sa parirala. Nakita iyon ng babae. Hindi niya binawi. Tiningnan niya ang mga hikaw na perlas. Galing sa nanay mo. Oo. Patawad dahil sa belo. Sa unang pagkakataon sa buong araw, nagbago ang mukha ni Valerie. Isang maikli at maliwanag na sakit. Nakita iyon ni Mateo at tila nahiya sa paraang tila mas malalim pa sa takot. Si Alisa yon, sabi niya, ngunit huminto. Hindi, kaming lahat yon. Tumango ng minsan si Valerie. Iyon na ang pinakamalapit sa katotohanan na nagawa niya. Gayunpaman, hindi iyon sapat para ibalik ang anuman. Ang huling pampublikong atake ni Corazon ay naganap sa uri ng charity lunch kung saan ang mga kababaihan ay nakasuot ng mga malalambot na kulay at nagsasabi ng mga brutal na bagay sa ibabaw ng poached salmon. Ginanap ang event sa Manila Polo Club na may mga puting mantel, maputlang orchids at malalaking bintana na may tanawin ng isang lungsod na nagpondo sa mas maraming pagtataksil kaysa sa aaminin nito kailanman. Naka-lavender na naman si Corazon. Naisip ni Valerie kalaunan kung sinadya ang kulay. Isang pagbabalat kayo ng matamis na pagiging ina na isinusuot ng isang babaeng tinatrato
ang mga bahay ng ibang tao bilang available na inventaryo. Wala doon si Alisa. Iyon ang punto. Kinuha ni Corazon ang mikropono pagkatapos ng dessert, gamit ang dahilan ng pagpapasalamat sa mga donor sa pagsuporta sa mga batang ina. Nanginig ang kanyang boses sa simula, sapat lang para lumikha ng awa bago dumating ang mga katotohanan para maging komplikado ito. May nakita akong taong napakamahal ng aking pamilya na dumanas ng pampublikong kalupitan nitong mga nakaraang linggo, sabi niya. Isang bata, takot at nag-iisang ina ang ipinahiya sa harap ng mga bisita dahil hindi matanggap ng isang mayamang babae na iniiwan na siya. Ilang ulo ang sabay na yumuko. Lumabas ang mga telepono sa ilalim ng mga mesa. Nagpatuloy si Corazon. Madalas nating pinag-uusapan ang women empowerment, ngunit hindi dapat mga hulugan ang empowerment na gumamit ng pera, ari-arian, at corporate pressure para parusahan ang isang lalaki dahil sa pagpili sa pag-ibig at sa isang anak. Pagsapit ng i-forward ni Clara Ortiz ang unang clip kay Valerie, ang pariralang pagpili sa pag-ibig at sa isang anak ay umiikot na sa social media. Pinanood ni Valerie ang video ng isang beses sa kanyang kusina. Nakatayo si Mang Nanding malapit sa island counter na may hawak na folder ng mga repaired inventory ng estate. Gusto niyo po ba ng tsaa? Hindi, mas matapang. Ebidensya. Ibinaba niya ang folder sa tabi ng babae. Sa loob ng isang oras, hawak na ng team ni Valerie ang kumpletong video ng pananghalian. Sa loob ng 2 oras, tumawag ang abogado ni Alisa kay Atty. Iza. Gustong sumagot ni Alisa. Nakinig si Valerie naka-loudspeaker mula sa library habang pinamamahalaan ni Iza ang legal language. Mas matatag ang boses ni Alisa kumpara nitong mga nakaraang linggo. Hindi pwedeng gamitin ni Corazon ang anak ko pagkatapos ng ginawa niya. Nagtanong si Iza. Ano eksakto ang ginawa niya? Nanginginig na huminga si Alisa. Sinabi niya sa akin na kailangang mangyari ang kasal bago makauwi si Valerie. Dahil ang mga lalaking tulad ni Mateo ay naguguluhan kapag ang mga lumang obligasyon ay humahadlang sa mga bagong pamilya. Sabi niya kung maghihintay ako, gagamitin ni Valerie ang pera niya para ilayo ang anak ko. Sabi niya magiging akin ang makaraeg, kung papatunayan kong doon ako nararapat. Ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata. Nagpatuloy si Alisa. Binigay niya sa akin ang belo. Natahimik ang silid. Tumigil ang ballpen ni Iza. Si Corazon? Binigay niya sa'yo? Oo. Tinanong ko siya kung magagalit si Valerie. Sabi ni Corazon walang silbi kay Valerie ang mga pangkasal. Sabi niya, hindi dapat kontrolin ng mga patay na babae ang kaligayahan ng mga buhay. Sa loob ng ilang segundo, walang narinig si Valerie. Ni ang aircon, ni ang malayong ingay ng mga tauhan sa pasilyo, ni ang kontroladong paghinga ni Iza. Hindi dapat kontrolin ng mga patay na babae ang kaligayahan ng mga buhay. Ang kanyang ina, na ibinaba bilang isang hadlang sa isang ninakaw na aesthetic, umiwas ng tingin si Mang Nanding na magkatikom ang panga. Lumamig ang boses ni Iza. Alisa, handa ka bang pumirma sa isang salaysay? Oo. At ibigay ang anumang mensahe? Oo. Itinago ko iyon pagkatapos sabihin sa akin ni Valerie na kumuha ng sarili kong abogado. Idinilat ni Valerie ang kanyang mga mata. Iyon ang dahilan kung bakit sinagot niya ang tawag ng hating gabi. Hindi para patawarin si Alisa. Hindi para maging napakabuti para palakpakan siya ng mga estranghero, kundi dahil ang mga takot na tao na may records ay kayang pigilan ang mga makapangyarihang tao sa muling pagsusulat sa mga silid. Inilabas ang pahayag ni Alisa kinahapunan. Hindi siya humingi ng awa, hindi niya binigyan ng palusot ang relasyon. Inamin niya ang maling ginawa. Kinumpirma ang papel ni Corazon at malinaw na sinabi na si Valerie ang tanging tao na nagpayo sa kanya na kumuha ng independent medical at legal na suporta. Ang huling talata ang nagbago sa lahat. Nasaktan ko si Valerie Macaraeg ng matindi. Hindi ko mababawi iyon, ngunit hindi kami pinoprotektahan ni Corazon Castillo ng aking anak sa paggamit sa amin sa mga pampublikong pahayag. Inudyukan niya ang kasal sa isang ari-arian na hindi kay Mateo. Ibinigay niya sa akin ang belo na pagmamay-ari ng namayapang ina ni Valerie at sinabing iyon ang paraan para maging tunay na ginang ng bahay. Ngayon nauunawaan ko na hindi maitatayo ang isang tahanan sa pamamagitan ng pagpapahiya sa babaeng nagmamay-ari nito. Ang video ni Corazon sa pananghalian ay nagsimulang mabulok sa ilalim ng bigat ng pahayag ni Alisa. Ang mga reporter na tumawag kay Valerie, na malamig ngayon, ay nagtatanong kung bakit nakialam si Corazon sa mga usapin ng ari-arian at pagbubuntis. Humiling ang mga donor ng maternal charity ni Corazon ng mga dokumento sa governance.
2 board members ang nag-resign sa organisasyong iyon kinaumagahan. Unang tinawagan ni Corazon si Mateo. Hindi sumagot si Mateo. Pagkatapos ay tinawagan niya si Valerie. Hinayaan ni Valerie na mapunta sa voicemail. Dumating ang boses ni Corazon kinalaunan. Inalisan ng sutla. Nilason mo ang utak niya laban sa akin. Inisave ni Valerie ang mensahe at ini-forward kay Aiza. Pagkatapos ay pumunta siya sa sewing room, binuksan ang cedar chest at sinuri ang belo. Nakapatong itong tahimik sa papel nito, nasira, ngunit ligtas. Ang mga patay na babae, bulong ni Valerie, naiisip ang kanyang ina na tumatawa sa ilalim ng arko ng hardin, ay karapat-dapat pa ring igalang. Mukhang sumang-ayon ang bahay. Ang kumpanya ni Mateo ay hindi bumagsak sa isang madramang gumuho. Binuwag ito sa loob ng mga conference room. Mas kaunti itong parang pelikula at mas nakapanghihina. Ang pagbagsak ay nagpapahintulot sa isang lalaki na sisihin ng tadhana. Ang review ay pumilit sa lahat na basahin ang ginawa niya. Ang independent investigation ay tumagal ng 6 na linggo. Natuklasan nito ang maling paggamit ng oras ng tauhan, hindi autorisadong representasyon sa mga investor, hindi wastong pag-access sa mga file ng makaraeg, hindi isiniwalat na personal na gawi na nakaapekto sa corporate governance, at isang pattern ng mga desisyon na ginawa upang i-pressure si Valerie na gawing commercial asset ang pribadong ari-arian. Nakatuklas din ito ng isang bagay na hindi inasahan ni Valerie. Ipinangako ni Mateo kay Corazon ang isang posisyon bilang consultant sa Villa Macaraeg Collection. Ang email ay direkta. Kapag nakita ni Valerie ang press at ang excitement ng mga investor, mapipilitan siyang gawing formal ito. Si Mama ang maaaring mamahala sa guest experience. Maganda si Alisa sa mga litrato para sa family brand. Kailangan nating gawing parang nakatakda na ang kwento. Binasa ni Valerie ang email sa opisina ni Aiza habang umaagos ang ulan sa salamin. Kailangan nating gawing parang nakatakda na ang kwento. Naisip niya ang bawat silya sa damuhan, bawat bulaklak, bawat bisita, bawat ibinulong na paratang na siya ay wala, malamig, nakapag-move on na, at inalis na sa hinaharap. Hindi lang siya pinagtaksilan, ini-stage nila ang hindi na maiiwasan. Maingat siyang pinanood ni Iza. Kailangan mo ba ng 1 minuto? Hindi. Isa iyong pantao na tanong, hindi legal. Nag-angat ng tingin si Valerie. Ang ekspresyon ng kanyang abogado ay mas mabait kaysa sa karaniwan, at iyon ang halos magpabigay sa kanya. Kung gayon, oo, sabi ni Valerie. Isinara ni Iza ang folder at naghintay. Naglakad si Valerie papunta sa bintana. Sa ibaba, gumagalaw ang mga taxi sa ilalim ng kulay pilak na ulan. Tumatawid ang mga tao sa kalsada sa ilalim ng mga payong. Bawat isa ay may mga pribadong sakuna na hindi pinapansin ng lungsod. Alam niya na ayaw kong napipilitan sa publiko, sabi ni Valerie. Walang sinabi si Aiza. Sabi lagi ng tatay ko, inilalantad ng pressure ang pagmamay-ari. Kung kailangan kang i-corner ng isang tao para makakuha ng oo, alam na nila na ang sagot ay hindi. Siguradong kamumuhian sana ng isang matalinong lalaki si Mateo. Muntik nang ngumiti si Valerie. Walang legal na pag-iingat. Wala. Tungkol sa opinyon ng mga pumanaw na ama. Sa huling hearing ng Castillo Hospitality, dumalo si Gabriel Fernando bilang posibleng bumili. Nakaupo si Mateo sa harap niya na may hitsura ng isang lalaking pinipilit manood habang sinusuri ng kanyang karibal ang mga buto ng pangarap niya. Hindi pinapasok si Corazon. Naghintay siya sa lobby at nagreklamo sa sinumang sapat na tanga para huminto. Inilahad ni Sylvia Marquez ang mga resulta ng investigasyon. Hindi tinutulan ni Mateo ang karamihan. Sinubukan ng abogado nito na ibalangkas ang ginawa nito bilang founder's overreach sa panahon ng emotional stress. Sumagot si Sylvia na ang founder's overreach ay karaniwang nangangahulugan ng hindi autorisadong gastos o pag-hire. Hindi ang paggawa sa bahay ng investor bilang isang launch event na nakabatay sa isang kasal habang ang investor ay nasa labas ng bansa. Halos walang sinabi si Gabriel. Nang tanungin kung pananatilihin ng Fernando Hotels ang mga trabaho, sinabi niyang oo. Nang tanungin kung magkakaroon ng operational involvement si Mateo, sinabi niyang hindi. Nang tanungin kung babanggitin ang Villa Macaraeg sa anumang future brand materials, tumingin siya ng diretso kay Valerie. Kailanman ay hindi, sabi niya. Bumoto ang board na tanggapin ang restructuring at bentahan ng mga pangunahing asset. Nawalan ng kontrol si Mateo, hindi dahil mas malakas sumigaw si Valerie, kundi dahil malinaw na nagsalita ang kanyang sariling mga dokumento. Pagkatapos ng botohan, pilit na dumaan si Corazon sa reception papunta sa pasilyo. Sumigaw si Mateo na parang pinatay siya ng silid.
Nakatayo siya malapit sa bintana, maputla ang mukha. Humarap si Corazon kay Valerie. Masaya ka na? Narinig ng lahat. Tiningnan siya ni Valerie. Hindi, sabi niya. Ang pagiging masaya ay nangangailangan na naging hindi gaanong pangit ang lahat ng ito. Nagniningning sa galit ang mga mata ni Corazon. Sinira mo ang anak ko! Nagsalita si Mateo bago pa makapagsalita si Valerie. Mama, lumingon si Corazon. Huwag mo siyang ipagtanggol. Mukhang pagod na pagod si Mateo. Pero sapat na matatag ang boses niya para patigilin ang pasilyo. Hindi siya ang sumulat ng mga email. Nanigas si Corazon. Hindi niya pineke ang pirma. Pagpapatuloy nito. Hindi niya inilipat ang sarili niyang mga gamit. Hindi niya isinuot kay Alisa ang belong iyon. Hindi niya ako pinilit na gamitin ang makaraeg sa deck. Nasa ilalim ka ng pressure. Naging sakim ako. Mas mabigat ang paglapag ng salita dahil galing iyon sa kanya. Umiling si Corazon. Hindi. Oo, mahal mo ang bahay na iyon. Tumingin si Mateo kay Valerie. Mahal ko ang inisip kong ipinapagawa sa akin ng bahay na iyon. Sa isang segundo, nakita ni Valerie na sinusubukang tanggihan ni Corazon ang parirala at nabigo. Ang anak niya ay lumabas na sa kwentong binuo niya para dito, at walang eleganteng paraan para kaladkarin siya pabalik sa harap ng mga saksi. Humarap si Mateo kay Valerie. Pipirmahan ko ang reimbursement agreement. Tumango si Valerie ng minsan. Mabuti. At ang statement? Mabuti. Mateo. Bulong ni Corazon. Ngunit hindi na siya tiningnan muli ng lalaki. Iyon ang unang mature na bagay na nakita ni Valerie na ginawa nito sa loob ng maraming buwan. Inilabas ang kasunduan kinabukasan. Tinanggap ni Mateo Castillo ang responsibilidad sa hindi autorisadong paggamit ng mga larawan ng Villa Macaraeg, pondo ng event, at mga materyales sa pag-aproba. Humingi siya ng tawad kay Valerie Macaraeg, kay Alisa Soriano, sa mga empleyado ng Castillo Hospitality Group, at sa mga investor na naapektuhan ng kanyang inasal. Kinumpirma niya na hindi kailanman naging kanya o nasa ilalim ng kanyang kontrol ang Villa Macaraeg. Kinumpirma niya na hindi inautorisa ni Valerie ang kasal o ang commercial concept. Pumayag siyang ibalik ang mga gastos, makipagtulungan sa restructuring, at umiwas sa public contact. Hindi nito inayos ang lahat, pero inalis nito ang kasinungalingan sa silid. Binasa iyon ni Valerie habang nag-aalmusal kasama ang kanyang kape na lumalamig na sa kanyang tabi. Tumawag si Tita Maricel ng 9:00. Nakita ko ang statement, sabi ng kanyang tita. Magandang umaga rin sa inyo. Huwag kang maging sarkastiko sa mas nakatatanda sa'yo. Pinapahina nito ang moral advantage ko. Napangiti si Valerie sa kabila ng lahat. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko nadidiskubre ng mga lalaki ang responsibilidad kapag hinarangan na ang lahat ng lagusan. Mabagsik yan. Totoo yan. Tumingin si Valerie sa bintana ng kusina patungo sa hardin. Nililinis nila ang arko ngayong umaga. Inaalis ang huling natitirang wires ng mga florist mula sa kasal. Lumambot ang boses ni Maricel. Kamusta ka talaga? Ang tanong ay lumapag ng iba kaysa sa lahat. Hindi ito strategic o legal. Hindi nito tinatanong kung nanalo siya. Ang kamusta ka na, iha, lang ang nasa ilalim ng lahat ng kompetisyon. Ang tanong kanong petisyon. Hinawakan ni Valerie ang kanyang tasa gamit ang dalawang kamay. Pakiramdam ko ang bahay ko ang nakasurvive bago ako, sabi niya. Natahimik si Maricel sandali. Kung gayon hayaan mong saluhin kanya hanggang sa makahabol ka. Ipinikit ni Valerie ang kanyang mga mata. Sabi lagi ng nanay mo, naaalala ng mga bahay kung paano tayo mahalin kapag nakalimutan ng mga tao, dagdag ni Maricel. Iyon na. Umiyak si Valerie sa mesa sa kusina habang nanatili ang kanyang tita sa telepono nang walang sinasabi. Walang payo, walang galit, walang pagmamadali. Isang katahimikan lang na hindi nangangailangan ng pag-arte. Pagkatapos, naghilamos si Valerie, naglakad papunta sa hardin, at tumayo sa ilalim ng arko habang inaalis ng restorer ang huling puting laso mula sa bakal. Gusto niyo po bang itago ang alinman dito? Tanong nito sa kanya. Tiningnan niya ang laso sa kanyang kamay. Sa isang iglap, nakita niya ang belo ni Alisa, ang cream suit ni Mateo, ang lavender na bestida ni Corazon, ang mga bisitang lumilingon para manood. Hindi, sabi niya. Ang laso ay inihagis sa isang itim na garbage bag. Ang malambot at pinal na tunog na iyon ay mas naging maganda sa pakiramdam kaysa sa palakpakan. Nanganak si Alisa makalipas ang 7 buwan. Nalaman iyon ni Valerie sa pamamagitan ng mensahe mula sa abogado ni Alisa. Hindi direkta mula kay Alisa. Ang hangganang iyon ay maingat na napagkasunduan.
Ang mga update tungkol sa bata ay maaaring ibahagi ng isang beses na walang inaasahang relasyon. Malusog na babae, matatag na ina. Pangalan, Sofia Soriano. Binasa ni Valerie ang mensahe sa library habang nakabukas sa harap niya ang mga unang dokumento para sa pagpaplano ng foundation. Ginugol niya ang umaga sa pagdedesenyo ng isang retreat program tungkol sa financial education, property rights, preservation of evidence, at emotional recovery pagkatapos ng coercive relationships. Mukhang clinical ang mga paksa, pero hindi. Iyon ay pag-survive na isinalin sa isang curriculum. Sumagot siya sa pamamagitan ni Iza, humihiling ng kalusugan at kaligtasan sa kanilang dalawa. Wala nang iba. Kinagabihan ay nagpadala si Alisa ng hiwalay na sulat kamay na liham, inihatid sa pamamagitan ng abogado makalipas ang 3 linggo. Binuksan ito ni Valerie pagkatapos itong iskan ni Iza. Maingat ang sulat, halos kasing linis ng sa isang estudyante. Valerie, hindi ako sumusulat para humingi ng tawad. Alam kong wala akong karapatan. Nandito na si Sofia. Madilim ang buhok niya at napakaseryoso ng mga mata. Nang hawakan ko siya, naintindihan ko sa unang pagkakataon kung gaano kalaswa na nasa hardin mo ako at inisip na kaya akong gawing totoo ng isang bahay, isang belo, at isang lalaki. Sasabihin ko sa kanya ang totoo paglaki niya. Hindi ang mga detalyeng nakakasakit ng walang dahilan, kundi ang katotohanang nanakit ako ng ibang babae dahil gusto ko ng buhay na hindi ko pinaghirapan. Sana hindi niya pagkamalan ang pagiging pinili bilang katumbas ng pagiging mahalaga. Salamat sa pagsasabi sa aking kumuha ng sarili kong doktor. Alisa. Itinupi ni Valerie ang liham. Iningatan niya ito ng mahabang panahon. Pagkatapos ay itinago niya sa drawer kasama ang birth announcement. Hindi pagkakaibigan, hindi pagpapatawad. Isang record. Ibang uri sa mga legal file, pero isang record pa rin. Ebidensya na maaaring maging mas tapat ang mga tao pagkatapos manakit, kahit na hindi nabubura ng katapatan ang sakit. Nagsimula ang Makaraeg Foundation bilang isang spreadsheet. Gusto iyon ni Valerie. Gusto ng ibang tao ang mga origin story na may mga revelasyon, pangitain, at madramang panunumpa. Mas pinipili ni Valerie ang mga raw, petsa, projected budget, legal structure, staffing needs, insurance requirements, program outlines, emergency protocols, at donor restrictions. Ang isang bagay na ginawa para protektahan ang mga kababaihan ay nangangailangan ng mas kaunting tula sa simula at mas maraming liability coverage. Kumuha siya ng mga eksperto bago siya nag-announce. Idinisenyo ni Ati. Iza Villanueva ang legal clinics. Binuo ni Laura Rios ang financial literacy workshops. Gumawa si Clara Ortiz ng communication training para sa mga babaeng nahaharap sa pag-atake sa reputasyon. Tumulong si Mang Nanding na gawin ang kanlurang bahagi ng Makaraeg na maging mga guest room na nalolak mula sa loob at madaling mabuksan mula sa pasilyo sakaling may emergency. Ipinilit niya ang pareho. Ang seguridad, sabi niya, ay hindi kailanman dapat maging isa pang hawla. Personal na sinuri ni Valerie ang bawat kwarto. Walang family portrait sa espasyo ng mga bisita. Walang salamin sa harap ng mga kama. Walang silyang nakatalikod sa mga pinto. Walang forms na humihiling sa mga babae na ibuod ang kanilang trauma bago man lang uminom ng tsaa. Nang mag-alok si Gabriel Fernando ng malaking donasyon mula sa Fernando Hotels, matapos makuha ang mga asset ng Castillo Group, pumayag lang si Valerie nang magdagdag ng restriction. Walang corporate branding, walang naming rights, walang talumpati tungkol sa corporate compassion. Pumirma si Gabriel ng walang reklamo. Napaka-strikto mo, sabi niya sa oras ng pagpirma. Oo, hindi ko yan itinuring na kritisismo. Hindi ko naman sinabi bilang kritisismo. Ngumiti siya. Mabuti. Gusto niya si Gabriel. Dahil hindi niya ipinagkakamali ang pagtanggi bilang pag-atake. Mas bihirang katangian iyon kaysa sa kayamanan. Ang unang retreat ay tumanggap ng 12 babae. Binasa ni Valerie ang mga application tuwing gabi. Hindi para husgahan ang sakit, kundi para masigurong kaya ng foundation ang pagiging komplikado na iniimbita nitong pumasok sa kanyang bahay. May isang surgeon na kinokontrol ng asawa ang kanyang bank accounts. Isang guro na ibinubukas ng kanyang fiancé ang credit cards gamit ang kanyang pangalan. Isang hotel manager na pinagbabantaan ng kasintahan na ipapakalat ang mga pribadong litrato kung makipaghiwalay ito. Isang ina ng 2 anak na itinago ng mga biyenan ang pasaporte niya. Nakaupo si Valerie sa library habang nakalatag sa harap niya ang mga application
at naisip niya ang mga silya ng kasal sa damuhan. Saglit na bumalik ang lumang galit tapos ay nagbago ng anyo. Ang galit na binibigyan ng trabaho ay maaaring maging arkitektura. Iyon ang simula ng foundation. Muntik nang mabigo ang unang retreat dahil sa mga cupcake. Nag-deliver ang catering service ng blueberry cupcakes gamit ang almond flour. Sa kabila ng 3 allergy notes, napansin iyon ni Nanding bago ang almusal. Tinawagan niya ang supplier na may boses na napakalamig na halos marinig ni Valerie ang nabubuong yelo sa telepono at nagmaneho ng mag-isa papunta sa bayan para kumuha ng ligtas na pamalit. Dumating ang mga babae habang wala siya. Sinalubong sila ni Valerie sa lobby, walang kamera, walang talumpati o pagpapakita ng mga donor. Nakasweater siya na navy blue, itim na pantalon at flat shoes. Amoy kape, lemon polish at ulan ng bahay. Noong una ay maingat ang mga babae. Masyadong pinupuri ang bahay. Humihingi ng tawad para sa kanilang mga bagahe. Nagtanong sila kung may pahintulot silang pumunta sa library. Isang babae ang tumayo sa pintuan ng kanyang kwarto ng ilang minuto bago humakbang papasok. Pamilyar kay Valerie ang tindig. Ang mga taong pinarusahan dahil sa pag-ookupa ng espasyo ay madalas humihingi ng pahintulot sa mga muebles. Lahat ng nandito ay para magamit, sabi niya sa kanila sa oras ng tanghalian. Kung nakasara ang pinto, kumatok kayo. Kung nakabukas, pumasok kayo. Kung kailangan nyo ng katahimikan, kunin nyo. Kung kailangan nyo ng tulong, magtanong kayo kahit kaninong may green ID lace. Isang babae na nagngangalang Neri ang nag-aalangang magtaas ng kamay at pagkatapos ay binaba ito. Bahagyang ngumiti si Valerie. Pwede mong itanong kung bakit green, dahil ang red ay parang masyadong madrama. Mahinang tumawa ang mesa noong una, at pagkatapos ay may nakahingang maluwag. Pagsapit ng gabi, iba na ang tunog ng bahay. Hindi curated. Ang paggaling ay hindi dumating bago maghapunan na parang isang maayos na bisita, pero hindi gaanong depensibo. Ilang babae ang nakaupo sa library, kinukumpara ang mga notes tungkol sa mga hiwalay na bank account. 2 ang naglakad sa hardin. Ang isa ay umiyak sa pantry habang nakaupo sa sahig si Laura Rios sa tabi niya at ipinapaliwanag kung paano i-freeze ang credit. Nanood si Valerie mula sa terrace. Sumama si Mang Nanding sa kanya. Isinantabi ang mga cupcake. Hindi masama. Niligtas mo tayo sa kaso dahil sa almond. Isang araw para ipagmalaki. Tumingin sila patungo sa arko ng hardin. Binalot ito ng maliliit na parol para sa night session. Sabi ni Nanding, "Magugustuhan to ng mga magulang mo." Tumango si Valerie. Sa pagkakataong ito, hindi gaanong masakit ang naisip. Sa huling gabi ng retreat, tinanong ni Neri ang tanong na umiikot-ikot sa isip ng lahat. Paano ka hindi gumuho nang makita mo sila? Nakaupo sila sa ilalim ng arko ng hardin, nakabalot ng mga kumot, may hawak na tsaa. Gumagalaw ang mga alitaptap sa pagitan ng mga halaman. Amoy basang damo at bulaklak ng tag-araw ang hangin. Tiningnan ni Valerie ang mga babaeng nagtipon sa harap niya. Pwede sana siyang magbigay ng sagot na gustong marinig ng mga tao. Lakas, paggalang sa sarili, instincts. Isang malinis na linya mula epekto hanggang aksyon. Sa halip, sinabi niya ang totoo. Gumuho ako, sabi niya. Natahimik ang grupo. Hindi lang ako gumuho sa paraang inihanda nila. Hindi ako sumigaw dahil nanigas ang katawan ko. Hindi ako umiyak dahil hindi ko mahanap ang kwarto sa loob ko kung saan nakatago ang mga luha. Humingi ako ng mga records dahil mga records ang unang matatag na bagay na maaabot ko. Napuno ng luha ang mga mata ni Neri. Nagpatuloy si Valerie. Kalaunan, gumuho ako sa mas maliliit na paraan sa kusina, sa sewing room, habang nagbabasa ng apology, habang nagtatapon ng laso sa basurahan. Ang sakit ay hindi palaging dumarating sa pinangyarihan ng krimen. Minsan naghihintay ito hanggang sa matapos ang mga papeles. Walang nagsalita. Pero ang pagguho ay hindi pareho ng pagiging tapos na, sabi ni Valerie. Iyon ang gusto kong may nagsabi sa akin noon. Pwede kang gumuho at patuloy pa ring pumili. Gumuho at tawagan pa rin ang abogado. Gumuho at protektahan pa rin ang anak mo, ang bahay mo, ang account mo, ang katawan mo, ang pangalan mo. Ang mga sirang bagay ay maaari pa ring tumangging manakaw. Isang babae malapit sa likuran ang nagtakip ng mukha. Hinayaan ni Valerie na huminga ang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niya, ang layunin ay hindi ang maging hindi maabot. Ang pagiging hindi maabot ay malungkot. Ang layunin ay maging hindi matinag mula sa sarili mong buhay. Ang pariralang iyon ang naging hindi opisyal na moto ng foundation,
kahit na hindi ito ipinaprint ni Valerie sa isang karatula. Mas gumagana ang ilang salita kapag inaalala, hindi kapag ginagawang brand. Naglabas si Alisa ng statement sa pamamagitan ng kanyang abogado pagkalipas ng isang linggo. Kinumpirma niya na naniwala siyang hiwalay na sina Mateo at Valerie. Kinumpirma niyang inudyukan ni Corazon ang kasal sa Macaraeg at inilarawan ang bahay bilang future home ni Mateo. Inamin niya ang paggamit ng belo matapos siyang sabihan na ito ay magsisimbolo ng bagong simula. Itinanggi niyang may alam siya tungkol sa pineking authorization o sa mga investor materials. Ginawa ng internet ang laging ginagawa ng internet. Kalahati ng mga hindi nakakakilala ay kinamumuhian siya. Ang kabilang kalahati ay kinamumuhian si Valerie dahil hindi niya ito sapat na kinamuhian. Walang nagtanong kung dapat bang bumoboto ang mga estranghero sa buhay ng mga hindi pa isinisilang na bata. Tinanggihan ni Valerie ang lahat ng panayam. Sa halip, unti-unti niyang binuksang muli ang Villa Macaraeg. Una niyang nirestore ang library, tapos ang kwarto, tapos ang hardin. Wala na ang mga silya ng kasal, ngunit naaalala ito ng damo. Sa loob ng ilang linggo, hindi dumaan si Valerie sa arko nang hindi nakikita si Mateo sa cream suit at si Alisa na nakaperlas. Sa wakas, iminungkahi ni Mang Nanding na tanggalin ito. Hindi, sabi ni Valerie, ginawa iyan ng tatay ko. Oo, sabi ni Nanding, pero ginawa niya yan para sa saya. Tumawag siya sa restorer kinaumagahan hindi para tanggalin ang arko, kundi para ayusin, pinturahan, at tamnan ng gumagapang na blue hydrangeas, ang paboritong bulaklak ng kanyang ina. Nadiskubre ni Valerie na ang paggaling ay hindi palaging tungkol sa pagwasak sa kung ano ang naging saksi sa sakit. Minsan ito ay tungkol sa pagtuturo sa bagay na iyon na maging saksi sa ibang bagay. Sumulat si Alisa, minsan pagkatapos ng kanyang unang independent ultrasound. Babae, patawad sa lahat. Alam kong hindi nito maayos yon. Itinago ni Valerie ang mensahe ng matagal, tapos ay sumagot, hindi nito maayos. Sana malusog siya. Iyon na yon, hindi pagpapatawad o kalupitan. Isang hangganan na may maliit na bintanang bukas para sa bata. Mabilis na gumalaw ang restructuring ng kumpanya ni Mateo. Nakuha ng Fernando Hotels ang viable assets, nanatili ang mga empleyado, nabayaran ang mga vendor. Napanatili ni Mateo ang minority financial interest, ngunit nawala ang operational control. Nagpadala si Gabriel Fernando ng isang sulat kay Valerie pagkatapos ng closing. Walang binanggit na Villa Macaraeg kahit saan. Gaya ng ipinangako, mas pinasalamatan iyon ni Valerie kaysa sa mga bulaklak. Sinubukan ni Corazon ang isa pang atake sa pamamagitan ng isang pribadong family complaint. Inaangkin na sinadya ni Valerie na sirain ang karera ni Mateo. Namatay ang reklamo pagkatapos ilakip ni Ati. Iza Villanueva ang email tungkol sa paghingi ng tawad kapag nagsimula na ang konsepto. Tumigil si Corazon sa pagbibigay ng panayam. Isa ring iyon sa uri ng public service. 3 buwan matapos ang kasal sa hardin na hindi natuloy, nag-host si Valerie ng dinner sa Macaraeg. Hindi gala, hindi brand event, hindi palabas ng pagiging matatag. 12 tao lang sa mahabang mesa sa ilalim ng mga ilaw sa terrace. Si Mang Nanding at ang asawa nito, Clara Ortiz, Iza Villanueva, Hector Navarro, Laura Rios mula sa accounting, Gabriel Fernando, Sylvia Marquez, 2 lumang kaibigan mula London, at ang tita Maricel ni Valerie, na dumating na may dalang lemon tart, at ang matuwid na galit ng isang babae na hindi kailanman nagustuhan si Mateo, pero masyadong magalang para laging sabihin ito. Sinabi ko na yan nung Pasko. Anunsyo ni Maricel habang nagsosopas. Ang lalaking labis na pumupuri sa isang bahay ay sinusukat na ang mga kurtina sa isip niya. Muntik nang mabulunan si Gabriel sa alak niya. Tumawa si Valerie sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Nagulat siya sa sarili niyang tunog. Nagulat din ang lahat, pero naging magalang sila para hindi tumitig. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa hardin. Ang Iron Arch ay na-restore na. Gumagapang na ang mga asul na bulaklak sa gilid. Bata pa pero matigas ang ulo. Kumikinang ang mga parol sa mga puno. Sa pagkakataong ito ay hindi ang mga antigong gamit ng ama niya, kundi mga bago na siya mismo ang pumili. Nagtaas ng baso si Mang Nanding para sa Macaraeg, dagdag ni Maricel, at para sa pagpapalit ng lahat ng door codes. Uminom sila. Kinalaunan, nilapitan ni Gabriel si Valerie malapit sa arko. Hindi mo kailangang imbitahan ako, sabi niya. Bumili ka ng kumpanya na kailangan kong ihiwalay sa buhay ko. Dahil diyan, may sopas ka. Mataas na parangal. Huwag mong hayaang baguhin ka niyan. Ngumiti siya. Susubukan kong manatiling hindi nakakatuwa.
Nanatili sila sa komportableng katahimikan. Hindi nagtanong si Gabriel tungkol kay Mateo. Iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito pinagtiyagaan. Sa wakas, sinabi niya, "Anong gagawin mo sa bahay? Ang tumira dito ay radikal. Mukhang walang event." Tumingin siya sa damuhan. Baka balang araw, sa sarili kong mga kondisyon, para sa mga dahilan na mahalaga, hindi dahil kailangan ng isang tao ng background para sa ambisyon niya. Tumango si Gabriel. Mabuti, tiningnan siya ni Valerie mula sa gilid. "Ang bait mo masyado ngayong gabi." Nakatayo ako sa hardin kung saan umuwi ang isang babae mula Singapore at nagpatigil ng isang hindi autorisadong kasal gamit ang property rights. Alam ko kung kailan magiging magalang. Tumawa muli si Valerie. Sa pagkakataong ito, hindi na nakakagulat. Ipinanganak ang anak ni Alisa noong Pebrero. Pinangalanan niya itong Sofia Soriano, hindi Castillo. Naghain si Mateo ng paternity at child support claim sa pamamagitan ng mga abogado. Pumayag si Alisa sa supervised visits matapos makumpleto ng lalaki ang parenting program at financial disclosures. Sinubukan ni Corazon na tutulan ang apelyido at ipinaalam sa kanya ng abogado ni Alisa na ang mga lola na walang custody rights ay malayang magkaroon ng nararamdaman ng pribado. Narinig ito ni Valerie mula kay Aiza, na sinubukang i-report ito ng propesyonal at nabigo dahil masyadong nakakatuwa. Mga lola na walang custody rights. Inulit ni Aiza. "Baka ipaburda ko yan sa unan." Ngumiti si Valerie. "Wag, sige, sa baso." Kaya hindi kailanman nakilala ni Valerie si Sofia, pero nakatanggap siya ng birth announcement sa isang simpleng sobre maliit na litrato, mapulang mukha, maitim na buhok, nakakuyom na mga kamao. Sa likod, isinulat ni Alisa, "Tuturuan ko siya na ang pagnanasa sa buhay ng iba ay hindi katumbas ng pagbuo ng sarili." Itinago ni Valerie ang card sa drawer, hindi sa cedar chest, hindi sa mga sagradong bagay. Sapat na ang drawer. Sumulat din si Mateo ng liham. Dumating itong sulat kamay na nangangahulugang naaprubahan ng abogado niya ang pagpapakumbaba o sumuko na. "Valerie, sinubukan kong isulat ito ng walang hinihingi. Patawad tungkol sa bahay, sa kasal, kay Alisa, sa Belo, sa email. Sa bawat pagkakataon na tinawag kong kontrol, ang mga boundaries mo dahil gusto ko ng access ng walang pasasalamat. Ginamit ko ang pag-ibig mo bilang infrastruktura. Tapos nagalit ako sa'yo dahil ikaw lang ang dahilan kung bakit ito nakatayo. Pumupunta ako sa isang therapist. Natututo akong maging ama ni Sofia nang hindi ginagawang responsable ang ina niya sa kahihiyan ko. Alam kong hindi ito makakabawi sa nasira ko. Gusto ko lang ng isang siguradong bagay sa record. Binigyan mo ako ng tahanan. Sinubukan ko itong gawing patunay na mahalaga ako. Patawad, Mateo." Binasa ni Valerie ang liham ng isang beses, tapos ay binasa ulit. Hindi siya umiyak hanggang sa ikalawang pagbasa. Hindi dahil gusto niya itong bumalik. Ang pintong iyon ay sarado na, ni hindi dahil lubos niya itong pinatawad. Ang pagpapatawad ay natututunan. Dumating ito sa isang hindi pantay na panahon. Umiyak siya dahil sa wakas ay pinangalanan ng paghingi ng tawad ang sugat. Ginamit niya ang kanyang pag-ibig bilang infrastruktura. Iyon nga iyon. Iniligpit niya ang liham sa isang file na may label na closure, tapos ay lumabas at nagtabas ng mga rosas. Isang taon matapos ang naantalang kasal, binuksan ni Valerie ang Villa Macaraeg sa unang pagkakataon. Hindi bilang hotel, hindi bilang lugar para sa mga pribadong kasal, hindi bilang bahagi ng portfolio ni Numan kundi bilang headquarters ng unang retreat ng Macaraeg Foundation para sa mga babaeng muling bumubuo sa sarili, matapos ang emotional coercion. Walang mga arko ng kasal, walang champagne towers, walang society photographers. Dumating ang mga bisita, dala ang mga weekend bag, maingat na ngiti, at ang pagod na mga mata ng mga taong gumugol ng masyadong maraming oras sa pagpapaliwanag kung bakit masakit ang isang bagay. Ang iba ay hiwalay na, ang iba ay paalis pa lang, ang iba ay hindi pa handang umalis, pero kailangang malaman kung anong mga dokumento ang kokopyahin bago subukan. Praktikal ang mga workshop. Paano malalaman ang financial control? Paano mag-preserve ng ebidensya? Paano magbasa ng property documents? Paano ihihiwalay ang pagpapatawad sa access? Paano muling bumuo ng tahanan pagkatapos subukang bigyang kahulugan ito ng iba? Hindi ikinuwento ni Valerie ang kanyang karanasan sa unang araw. Hinayaan niyang magsalita ang mga abogado, mga accountant, therapist, at advocates. Tahimik siyang gumalaw sa bahay. Sinisiguradong mainit ang tsaa, komportable ang mga silya, at walang pakiramdam na nakulong sa anumang silid. Sa ikalawang gabi,
Nagtipo ng grupo sa hardin sa ilalim ng na-restore na iron arch. Makapal na ang mga asul na bulaklak ngayon, malambot at kumikinang sa ilalim ng ilaw ng tag-araw. Nakatayo si Valerie sa harap ng 24 na babae at huminga ng malalim. 1 taon na ang nakalipas, sabi niya. Umuwi ako ng maaga mula sa isang business trip at naabutan ko ang isang kasal sa hardin na ito. Walang gumalaw. Ang boyfriend ko ay nagpapakasal sa matalik kong kaibigan. Nakaupo ang mga bisita, nakaayos ang mga bulaklak. Ang belo ng nanay ko ay nasa ulo ng ibang tao. Ang bahay ko ay naging entablado para sa pagpapalit sa akin. Yumuko ang ilang babae. Hindi palaging mukhang pagkagulat ang pag-unawa. Kalaunan, tinanong ako ng mga tao kung paano ako naging ganoon kakalmado. Patuloy ni Valerie. Ang totoo, hindi kapayapaan ang pagiging kalmado. Ang pagiging kalmado ang nag-iisang pinto na nahanap ko para makalabas sa shock. Pumasok ako doon dahil kung sumigaw ako ay mas madali nila akong mababaliwala. Nakinig ang hardin. Matagal kong inisip na ang pagiging mapagbigay ay ang pagpapakomportable sa ibang tao sa kung anong kinukuha nila. Inisip kong ang pag-ibig ay ang pag-aalok ng mga pinakamagandang bahagi ng buhay ko nang walang resibo. Pero ang kabutihang walang hangganan ay nagiging imbitasyon para sa mga taong nag-iisip na opsyonal ang pasasalamat. Nakatayo si Mang Nanding sa likuran malapit sa teras, nabasa ang mga mata. Tumingin si Valerie sa bahay. Ginamit ang lugar na ito laban sa akin dahil naniniwala ang isang tao na ang tahanan ay pag-aari kung sino mang may lakas ng loob na angkinin ito. Inabot ako ng ilang buwan para maintindihan na ang pagbawi rito ay hindi nangangahulugang isasara ang lahat ng pinto habang buhay. Nangangahulugan ito ng pagpapasya, kung sino ang papasok, bakit, at sa ilalim ng anong katotohanan. Muli siyang humarap sa mga babae. Kung may nagpararamdam sa inyo na malupit kayo dahil pinoprotektahan ninyo ang sarili ninyong buhay, pakiusap, pakinggan niyo ako. Ang boundary ay hindi paghihiganti. Ang dokumento ay hindi pait. Ang ebidensya ay hindi obsesyon. Ang pag-alis ay hindi kabiguan. At ang pananatili ng sapat na tagal para magplano ng ligtas na pag-alis ay hindi kahinaan. Umupo ang mga salita sa pagitan nila. May karapatan kayong umuwi sa inyong mga sarili, sabi ni Valerie. Kahit ang una ninyong makita doon ay mga guho, tumango, walang pumalakpak agad. Tapos nagsimula ang isang babae. Di nagtagal na puno ang hardin ng mas mainit na tunog kaysa pagdiriwang. Hindi iyon tagumpay, iyon ay pagiging saksi. Nang gabing iyon, matapos pumasok ng lahat sa bahay, nanatili si Valerie sa ilalim ng arko ng mag-isa. Amoy damo at rosas ang hangin. Kumikinang ang bahay sa kanyang likuran, matatag at buhay. Sa unang pagkakataon, hindi nauna ang alaala ni na Mateo at Alisa sa altar. Sa halip, nakita niya ang kanyang mga magulang na tumatawa sa ulan. Nakita niya ang mga babaeng umiinom ng tsaa sa library. Nakita niya ang kanyang sarili, sa daanan ng hardin hawak ang maleta. Hindi pa alam na ang pinakamalalang sandali ng kanyang buhay ay magiging pinto pabalik sa kanya. Bumalik si Mateo sa makaraeg ng minsan, 18 buwan pagkatapos ng kasal. Hindi siya dumating sa gate ng walang pasabi. Sumulat muna siya sa pamamagitan ng abogado. Nagtatanong kung pwede niyang kunin ang isang huling gamit na nahanap sa storage, isang kahon ng mga litrato ng kabataan niya na naiwan ng mama niya sa attic noong lumipat sila. Pumayag si Valerie sa isang supervised pick-up. Dumating siyang mag-isa, walang korazon, walang abogado, walang pag-arte. Mukhang iba, hindi gaanong pulido, hindi gaanong gutom. Gwapo pa rin, pero hindi na nauuna ang alindog kaysa sa kanya pagpasok ng silid. Dinala siya ni Nanding sa side entrance. Sinalubong siya ni Valerie sa lobby dahil parang kaduwagan kung hindi siya magpapakita at katangahan naman na mag-alok ng higit pa. Hello Mateo, Valerie. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi walang laman. Naglalaman ito ng masyadong maraming bagay para maging blanko. Inabot ni Nanding ang kahon sa kanya. Tinanggap iyon ni Mateo gamit ang 2 kamay. Salamat. Walang anuman. Tumingin siya sa pasilyo kung saan nag-iwan ng basket ng handwritten notes sa console table ang isang grupo mula sa retreat. Sabi sa isang card, nakatulog ako ng buong gabi sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Tumigil ang tingin ni Mateo doon. Narinig ko ang ginagawa mo dito, sabi niya. Mabuti, bagay sa bahay. Hindi sumagot si Valerie. Tiningnan siya ng lalaki. Naglalakad na si Sofia. Masaya ako. Ayos lang si Alisa. Mas mabuti na wala ang nanay ko. Marami ang nakakaramdam ng ganyan. Mahina siyang tumawa,
Tinatanggap ang tira. Oo, isa pang katahimikan. Pagkatapos ay sinabi niyang, naisip ko dati na ang lugar na ito ang nagpapaliit sa akin dahil sa'yo ito. Naghintay si Valerie. Ngayon, naiisip ko na kaya pala ako nakaramdam ng pagliit ay dahil alam kong hindi ko pinaghirapan ang kapayapaang nasa loob nito. Magandang linya iyon. Mahirap nakuha. Marahil. Gayunpaman, hindi iyon isang susi. Sana makabuo ka ng kapayapaan sa ibang lugar, sabi niya. Tumango ito. Sinusubukan ko. Bago siya umalis, tumingin siya patungo sa hardin. Pwede ko bang makita ang arko? Gumalaw si Nanding nang hindi mapalagay. Pinag-isipan ito ni Valerie. Tapos sabi niya, mula sa terrace, hindi sila lumagpas sa mga bukas na pinto. Nakatayo ang arko sa ilalim ng mga asul na bulaklak, ganap na nagbago, at sa paano man ay ganoon pa rin. Matagal itong pinagmasdan ni Mateo. Tinago mo, sabi niya. Hindi iyan naging sayo para permanenteng sirain. Saglit niyang ipinikit ang mga mata, saka idinilat at tumango. Paalam Valerie, paalam Mateo. Sa pagkakataong ito, hindi na nakitang salita. Sumara lang ito. 5 taon na ang lumipas, mali pa rin ang kwento ng mga tao. Tinawag ito ng iba na iskandalo sa kasal sa hardin. Tinawag ng iba na kasal ng kabit. Tinawag ito ng iba na araw na umuwi si Valerie Macaraeg at sinira ang kumpanya ng isang lalaki. Gusto ng internet ang malilinaw na kontrabida, mas malilinis na bida, at mga ending na sapat ang talim para magkasya sa caption. Ang totoong kwento ay hindi gaanong malinis. Hindi sinira ni Valerie si Mateo. Tumigil siya sa pagpopondo sa access nito sa buhay niya. Hindi niya iniligtas si Alisa. Tumanggi siyang hayaang maging sandata ang anak nito. Hindi niya ginawang monumento ng pagtataksil ang Villa Macaraeg. Ginawa niya itong kapaki-pakinabang. Sa ika-5 anibersaryo ng naantalang kasal, in-host ng Villa Macaraeg ang pinakamalaking retreat ng foundation hanggang sa kasalukuyan. 5 babae ang dumating mula sa 7 probinsya. Nagkaroon ng mga pulong ang mga abogado sa library. Nagtatrabaho ang mga financial counselor sa breakfast room. Naglalaro ang mga bata sa South Garden sa ilalim ng pangangasiwa ng mga volunteer. Binalot na ng makapal na asul na bulaklak ang arko ng hardin, kaya halos hindi na makita ang bakal sa ilalim. Nakatayo si Valerie sa terrace paglubog ng araw. Pinapanood kung paano sinasalo ng bahay ang lahat. Lumapit si Nanding, dala ang 2 tasa ng tsaa. 5 taon, sabi niya. Huwag mo namang pakinggang napakatagal na. Sa taon ng iskandalo, dinastiya na yan. Tumawa ang babae. Inabot nito ang tsaa. Magugustuhan to ng tatay mo. Tiningnan ni Valerie ang hardin. Sasabihin niya masyadong malapit ang silya sa mga rosas. Totoo rin, nanatili sila sa isang komportableng katahimikan. Sa ibaba, isang batang babae ang tumatakbo sa ilalim ng arko. Hinahabol ang mga bula. Hindi iyon si Sofia, kahit saglit siyang naisip ni Valerie. Nagpapadala si Alisa ng updates minsan sa 1 taon, ngayon sa pamamagitan na lang ng isang magalang na Christmas card. Si Sofia ay may maitim na kulot na buhok, seryosong mga mata, at mahilig daw sa mga dinosaur. Inilalagay ni Valerie ang mga card sa drawer, hindi dahil naging pagkakaibigan na ang nakaraan, kundi dahil umiiral ang bata, lagpas sa pagtataksil, at karapat-dapat itong hindi malimitahan dito. Huli nang dumating si Gabriel Fernando sa dinner ng retreat, tulad ng madalas niyang gawin ngayon, dala ang isang kahon ng pastries at isang apology na sadyang tunog hindi sapat. Naging magkaibigan sila ni Valerie ng dahan-dahan, tapos isang bagay na mas mainit ng mas mabagal pa. Kahit na wala sa kanila ang nagmamadaling bigyan ito ng pangalan. Ang pinagkaiba nila ni Mateo ay hindi naman sa walang kailangan si Gabriel. Lahat ay may kailangan. Ang pinagkaiba ay nagtatanong muna si Gabriel bago pumasok. Tumigil siya sa tabi nito sa teres. Nagdala ako ng mga croissant, sabi ni Gabriel. Pag alas 7 ng gabi, ang oras ay isang social construct na lang. Kinuha ni Valerie ang kahon. Mawawala ang kredibilidad mo sa linyang yan. Marami ako niyan. Iniwan sila ni Gabriel na may ngiting pinipilit niyang itago. Tumingin siya sa arko. Big day. Good day. May mga multo ba? Pinag-isipan ito ni Valerie. May panahon na puno ang hardin ng mga ito. Si Mateo sa altar. Si Alisa na may belo. Ang boses ni Corazon. Ang nagbubulungang mga bisita. Ang maleta sa tabi ng kamay niya. Ang pakiramdam na huli, na siyang dumating sa buhay na dapat sanay kanya. Ngayon, naglalaman na ng iba ang hardin. Mga babaeng tumatawa, mga batang hinahabol ang mga bula.
mga asul na bulaklak, trabaho, patotoo. Wala, sabi niya. Ngayong araw wala. Tumango si Gabriel. Hindi niya pinuno ang katahimikan. Gusto niya yon. Kinalaunan, pagkatapos ng dinner, naglakad ng mag-isa si Valerie sa ilalim ng arko. Dahan-dahan niyang hinawakan ang isa sa mga asul na bulaklak. Noong una siyang tumayo doon, pinilit siya sa papel ng inabandonang babae, pinagtaksilang kasintahan, ipinahihiyang may-ari. Lahat ay nakatingin sa kanya at inaasahan ang pinakasimpleng bersyon ng sakit. Pero hindi simple ang sakit, isa itong mapa. Ipinakita nito kung saan naging trabaho ang pag-ibig, kung saan naging access ang pagkabukas palad, kung saan naging pahintulot ang katahimikan, kung saan naging salita ang tahanan na akala ng iba ay pwede nilang nakawin kung ipiprint nila ito ng maganda sa isang karatula. Sineryoso niya ang mapa, kaya niya nahanap ang labasan. Sa pagtatapos ng retreat, nagtipon ng mga babae sa lobby para umalis. May yumakap kay Valerie, may tumangulang, may hindi pa handang magpahawak. Naintindihan ni Valerie ang lahat. Ang paggaling ay may sariling mga pamantayan sa pag-uugali. Isang babae ang nanatili malapit sa pinto. Isang guro na nagngangalang Teresa na may pagod na mga mata at isang folder na nakadikit sa dibdib. Pwede ba akong magtanong? Sabi ni Teresa. Siyempre, nang makita mo sila sa altar, nalaman mo ba agad na tapos na kayo? Tiningnan ni Valerie ang nakabukas na pinto papunta sa daanan sa hardin. Gustong-gusto ng mga tao ang salitang agad. Ginagawa nitong parang malinis ang mga desisyon, na parang switch ang puso at patalim ang dignidad. Hindi, sabi ni Teresa. Mukhang nagulat siya. Nagpatuloy si Valerie. Nalaman ko agad na may nangyaring hindi mapapatawad. Hindi yon pareho sa pakiramdam na tapos na kayo. Ang pakiramdam na tapos na ay dumating kinalaunan. Pagkatapos ng mga dokumento, pagkatapos ng mga kasinungalingan, pagkatapos niyang hilingin na protektahan ko ang kumpanya niya bago siya humingi ng tawad dahil sa belo ng nanay ko. Napuno ng luha ang mga mata ni Teresa. Normal lang ba na may parte pa rin sa akin na gustong maging siya ang taong inakala ko? Lumambot ang boses ni Valerie. Oo, yumuko ang babae na nahihiya. Hinawakan ni Valerie ang gilid ng folder, hindi ang kamay ng babae. Pero ang pagnanais sa bersyon na minahal mo ay hindi pumipilit sa'yo na manirahan kasama ang bersyon na nanakit sa'yo. Dahan-dahang tumango si Teresa. Magtago ka ng kopya ng lahat, dagdag ni Valerie. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Teresa. Natutunan ko na yan dito. Nang umalis na ang lahat, naglakad si Valerie sa buong bahay at pinatay ang mga ilaw kwarto bawat kwarto. Ang library, ang dining room, ang sewing room, ang lobby. Sa frondor, huminto siya sa tabi ng larawan ng mga magulang niya. Nakangiti ang nanay niya sa litrato na inililipad ang buhok sa hangin. Tinititigan siya ng tatay niya na parang siya lang ang nag-iisang sagot na pinagkatiwalaan nito. Dahan-dahang hinawakan ni Valerie ang frame. Itinago ko ito, bulong niya. Hindi lang ang bahay, kundi ang dignidad, ang alaala, ang kakayahang magmahal ng hindi ibinibigay ang titulo ng lupa, sa labas. Pumayapa ang hardin sa pagdating ng gabi. Nakatayo ang arko ng tahimik sa ilalim ng mga bulaklak. Ang karatulang minsang nagsabing, sa wakas, nakauwi na, ay matagal nang nawala. Sinunog sa fireplace kasama ng iba pang basura mula sa nakanselang kasal. Hindi na kailangan ni Valerie ng karatula. Alam niya kung nasaan ang tahanan niya. Hindi ito kung nasaan si Mateo. Hindi ito kung saan isinuot ni Alisa ang belo. Hindi ito kung saan nanood at naghintay ang mga bisita na gumuho siya. Ang tahanan ay ang lugar kung saan siya bumabalik sa kanyang sarili. Bitbit ang maleta na may wasak na puso, at gayon paman, nahanap niya ang susi.